Madiskarting babae si Venus. Siya lang ang inaasahan ng kanyang pamilya kaya dapat siyang magsumikap ng doble o kahit triple ay gagawin niya. May ahon lamang ang kanyang mga magulang at kapatid sa hirap na kinasasadlakan. Kaya naman, walang atubili niyang kinuha yung loob ng mayamang businessman na si Richard Neil Acosta para sa pagbabaka sakaling matupad ang ipinangako niya sa pamilya at kanyang sarili. Ang binatang napadpad sa kanilang bayan upang magbakasyon lamang ay lakas loob niyang sinamahan upang kuhanin ang loob nito at upang makipagsapalaran sa Manila. Hanggang saan kaya aabot si Venus sa binabalak niya? Mapanindigan kaya niya ang pinangako niya sa sariling pera lamang ang nais sa binata o maging ang puso nito'y kanyang naisin? Ano nga bang mas matimbang, pagmamahal o kayamanan? Umagang-umaga, binisita na naman si Venus ng mga binata sa kanilang baryo. Kailan mo ba ako balak sagutin? Manahimik ka, Sandro. Ako nga'y 5 buwan nang naghihintay kaysa sa'yo na kahapon lang nanligaw kay Venus. Pumila kayo. Marami pang nakapila rito kaya huwag kayong magmadali dahil baka luhaan kayong umuwi. Ito ang sari-saring palitan ng salita mula sa manliligaw ni Venus. Matityaga ang mga binata sa baryo nila ngunit wala talaga siyang gusto sino man sa mga ito. Pasensya na. Pero wala pa talaga sa isip ko ang hindi pa siya nakakayari sa sinasabi ay sumabat na ang isa mula sa masungit niyang manliligaw. Paano naman kami? Palibhasa mayaman ang nais mo mapangasawa, sabi ni Aling Lita. Masipag naman kami at kaya kang pakainin ng sobra pa sa 3 beses sa isang araw. Sabi pa ng binatang sa bandang dulo ng pila. Napairap na lamang siya sa yamot. Paano ba niya sasabihin sa mga ito na ayaw nga niya sa mahirap na gaya niya? Mahirap na nga siya, mahirap lang rin ang mapapangasawa niya. Kawawa naman ang pamilya at magiging anak niya dahil tiyak na magdudusa lamang ang mga bata, matutulad sa kanya na namulat sa hirap ng maaga. Napakahirap maging mahirap, hindi makabili ng kailangan, parang manok na isang kahig at isang tuka ang pamumuhay. Gusto mong mag-aral, walang kakayahan dahil kinakailangan ng tumulong ng maaga para may ipanglaman sa tiyan at higit sa lahat, hindi nakaayon sa iyo ang batas. Batas na pang mayaman lamang ang hustisya at sa may hirap ay tanging iyak na lang. Ganito kalupit ang tao at hindi ang mundo. Masama bang mangarap? Tanong niya sa mga ito bago sinara ang pintuan at sumigaw. Huwag na kayong manligaw sa akin. Wala kayong mapapala. Sayang lang yung oras at matamis yung sinasalita. Dumiretso na siya sa papagat na higa. Ang mga lalaki talaga masyadong mabulaklak ang bibig. Mga mababait at parang hindi gagawa ng masama kapag una pa lang. Pero sa huli lalabas ang tunay na anyo. Napailing na lamang ang dalaga habang minumuni-muni ang kanyang kalagayan. Ate, tawag ni Faith. Si Faith ay nakababata niyang kapatid. Sumunod ay ang pangalawa na si Hope at siya na ate ng dalawa. 3 babae lamang sila at ang kanyang magulang na si Jobert at Josefina ay pawang may hina na rin at hindi na kaya pang magtrabaho. Gabi na, matulog ka na. Kailan kaya ako makakapagtapos sa pag-aaral? Gusto ko maging doktora para mabigyan ng lakas sila mama at papa. Natutop ng dalaga ang bibig niya sa sinabi ng bunsong kapatid. Basta mag-aral ka ng mabuti. Sagot niya bago sumubsob sa unan at doon palihim na umiyak. Wala pa siyang magawa ngayon at maibigay na pangangailangan sa mga ito dahil sa hindi rin siya nakayari ng high school at tanging sa racket lamang siya kumikita. Maagang gumising si Venus. Ganito ang palagi niyang ginagawa. Hindi siya sinisikatan ng araw sa higaan dahil sa kagustuhang yumaman ay kumakayod siya ng doble o triple. May racket ka na naman? Napalingon siya sa kababatang si Garrett. Oo, bakit ikaw ba? Mangingisda para maipangbili ng bigas sa bayan. Hirap talaga ng buhay dito sa lugar natin. Napapailing pa ito sa kanya. Ramdam niya ang paghihirap ng kaibigan kaya napangiti siya rito. Sumama ka na kasi sa tatay mong half American para yumaman ka na. Hindi ka naman dapat nagpapakahirap dito. Payo ni Venus. Ayokong iwan yung lugar natin, lalo ka na. Kumindat ito sa kanya. Napailing na lamang siya bago inirapan ng binata. Hindi siya manhid para hindi malamang natitipuhan na rin siya ni Garrett. Hindi nga lamang ito makapagligaw dahil alam nito na nasa pagpapayaman ng kanyang focus. Nakahanap ka na ba ng sugar daddy? Biro pa ni Garrett. Kahit naman desperada ako yumaman, gusto ko pa rin naman ng matipuno at gwapo. Sino bang aayaw sa gwapo, diba? Pero gusto ko may ipagmamalaki, hindi yung basta gwapo lang. Wala nang ganun ngayon, Venus. Mapapahamak ka lamang sa gusto mo eh. Hindi totoo yung fairy tale, kaya magising ka na sa katotohanan na kailangan nating magsumikap para sa magtagumpay sa pangarap na nais natin. Paliwanag ni Garrett.
Daig pa ni Venus ang sinampal sa pagre-real talk ng kaibigan. Bahala na. Tanging sambit na lamang ni Venus bago tumuloy sa paglalakad. May racket kasi siya ngayon. Magbebenta siya ng bulaklak sa mga turista. Magaling siya sa panguuto kaya naman madami siyang suki. May katarayan rin si Venus. Marunong siyang lumaban kapag inaapi siya. Hindi siya yung babae na iiyak na lamang sa isang sulok kapag iniinsulto. Lalo't kapwa mahirap lang din naman niya ang iinsulto sa kanya. Hindi nakatingin si Venus sa daan dahil binibilang niya ang napagbentahan. Sapat na ang kita niya ngayong araw para may ipambili ng makakain. Girl, tanga ka ba? Napakunot ang noo ni Venus nang magsalita ang mataray na babaeng nakabunggo niya. Pasensya na. Wika niya na lamang para hindi na lumala pa yung inis ng babae. Kasalanan naman niya dahil hindi siya nakatingin kaya nabunggo niya yung babae. Sorry na lang. Ano po bang gusto mo? Maging si Venus ay hindi na napigilan ng pagtataray. Lumuhod ka. Utos ng babae. Sino ka para luhuran ko? Hindi nagustuhan ni Venus ang sinabi ng babae. Nobya ako ng isang business tycoon kaya matuto kang pumili ng babanggain mong leche ka. Malakas niyang sinampal ang babae. Pasalamat ka. Hinahanap ko pa siya dahil kung hindi, baka pinatulan na talaga kita. Napairap na lamang si Venus at tinalikuran niya ang babae at hindi na tunilingon pa. Kapag nagkita tayo, sasampalin din kita kasama yung tubo. Bulong niya sa kanyang sarili bago mabilis na naglakad palayo ron. Kumuha ulit si Venus ng sampagita upang ibenta. Hindi kasi siya nasiyahan kaya nais niyang dagdagan ng kanyang kita. Dapat mapaubos na agad to dahil may isa pa siyang racket. Na extra kasi siyang waitress sa bar dahil hindi pumasok yung isang waitress. Isang linggo na raw nawawala dahil may emergency sa Maynila. Pabor naman ito sa kanya dahil may extra siyang pagkakakitaan. Excuse me, pwedeng magtanong? Agad siyang umiti sa binatang naka-shades at topless. Nadako sa makisig nitong pangangatawan ng tingin niya. May abs ang binata at gwapo. Sige, utal na sagot niya rito. Maging siya ay nagulat kung bakit siya nautal. Marami na siyang nakitang gwapo at magaganda ang katawan. Hindi na bago yung isang to. Nalimutan ko kasi kung saan banda yung nirent kong house. Can you help me? Don't worry, bibilihin ko lahat ng bulaklak na binibenta mo para sa magiging abala ako. Alok ng binatang si Richard habang hinihintay ang sagot ng dalaga. Hindi na rin naman nagdalawang isip si Venus dahil pabor na pabor to sa kanya. Sige, sabihin mo na lamang yung pangalan ng may-ari. Kilala niya ang lahat ng may-ari ng resort kaya matutulungan niya ang binatang naliligaw. Mel Halili yung full name eh, kilala mo ba? Lihim siyang natawa bago tumango. Si Aling Mel lang pala na lagi niyang dinadalhan ng bulaklak. Medyo nalayo lang siya. Marahil ay bago lang ito sa bahay nila na talaga namang puntahan ng turista dahil sa ganda ng dagat. Aling Mel, customer mo naligaw. Agad na lumabas ang maedad na matanda at ngumiti sa kanya. Ikaw pala Venus. Salamat ha. Richard, pasensya na hindi kita napasamahan pero andyan naman si Venus. Siya na lang kaya yung maging guide mo? Tanong ng matanda. Sure, why not? Sagot ng binata. May inabot ito sa kanyang 2,000 piso. Ang laki naman ito para sa mga bulaklak na paninda ko. Nahihiyang isinauli ni Venus ang pera. Bigyan mo ko ng sakto lang. Kasama na dyan yung pagsama mo sa akin. Please take it Venus. Lumikot ang mata niya sa pagtawag nito sa kanyang pangalan. Dahil makapal rin ang mukha niya, tinanggap niya ito kaysa naman maging bato pa. Mamayang alas 5 pa naman ang pasok niya sa bar kaya marami pa siyang oras. So where are we going? Natatawang tanong ni Richard. Sa dagat na may pating tapos ipapakain kita. Kumunot ang noo ng binata. Pating? You mean shark? Ingleserong gwapo. Naiinis siya sa binata dahil panay ang ngiti nito sa kanya na parang feeling niya. Katawa-tawa siya sa paningin ng binata. Wala naman siyang dumi sa muka. Ayos naman siya. Maayos ang kanyang suot. Gwapo pala ako? Thanks, now I know. Natatawang sagot nito na kanyang kinailing na lamang. Mayabang pa. Napailing na lamang siya at dinala ito sa dalampasigan. Tagasan ka ba talaga sir? Tanong niya rito. Magkatabi silang nakaupo sa batuhan at tinatanaw ang asul na karagatan. Bakasyon lang ako. Sa Manila talaga ako nakatira. Lagi na lang kasing pagod sa trabaho at sa company. So deserve ko rin naman sigurong mag-relax kahit minsan lang, di ba? Napatitig siya sa binata. May company ka? Tanong niya na tila ba naging interesado siya sa binata. Yeah, sa parents ko na pinamana sa akin. Hindi talaga sa akin yun. And I'm not claiming it kasi nga, parents ko yung naghirap doon. May village, hotel, hospital, mall.
At iba't ibang negosyo na sa akin inatang lahat. Nakakapagod rin pala kasi hindi mo magawa yung gusto mo. Believe me or not, I don't like this kind of life. Limited ang nagagawa ko. Baka sa mukha ni Richard ang lungkot. Tapos mag-isa lang ako, walang umaasikaso. Katulong lang, pero yung dahilan ng pagbangon ko, para sa wala lang. Trabaho, bahay, barkada lang umiikot yung mundo ko. Buti ka pa, napabuntong hininga si Venus at bakas ang inggit sa binata. Bakit ikaw? Mahirap lang kamit kailangan kumayad ng doble o triple pa nga. Wala ring dahilan ng pagbangon kasi bukod sa walang jowa, pamilya lang yung inspirasyon ko. Sana all may jowa no? Natatawang sabi ng binata sa kanya. Gwapo naman ito kaya bakit wala itong GF? Hindi siya naniniwala sa binata na wala tong kasintahan. Bulero ang mga lalaki at kapag gusto nila, makukuha nila dahil sa panlilin lang. Sa panahon ngayon, mahirap makahanap ng taong totoo. Sabi nito bago tumitig sa kanya. Napaiwas siya ng tingin na tinuon ng atensyon sa mga naliligo. Tama siya at yung totoong tao na yun ay hindi siya. Akalain ko bang madadaig pa pala ako ng 14 years old? May love life na sila samantalang ako. Ito, hirap na hirap makahanap ng babaeng mamahalin ay ako at hindi ang aking kayamanan. Marami naman sigurong babae na hindi pera ang hangad. Sagot niya sa binata. Napatango ito at ngumisi sa kanya. Tulad mo? Sa ganda mong yan. Tiyak na maraming lumiligo sa'yo, Venus. Pero payong kaibigan lang. Kilalanin mo mabuti yung pag-aalayin mo ng pag-ibig mo. Kaibigan na agad yung turing nito sa kanya. Parang ang bilis naman yata. Hinayaan na lamang niya ang binata. Madali itong magtiwala. Madali rin na maluloko ito. Saan mo pa gustong pumunta? Tanong niya sa binata para ibahin ang usapan. Magandang pagkakataon to para kay Venus. Dahil sa dinami-rami ng turista na encounter niya, ang binatang si Richard lang ang talaga namang kinausap niya na naging komportable siya. Wala naman na. Ayos na ako sa pinuntahan natin. Gusto na lang sana kitang ayain magtanghalian. Treat ko na sa'yo kasi sinamahan na tinulungan mo ko. Buo na yung desisyon niya na gawin ang binabalak niyang paumuhin at paniwalain ng lalaki na hindi siya gaya ng ibang babae. Pumayag siya sa alok nito at walang pagdadalawang isip na sumama. Kailan balik mo sa Manila? Basag niya sa katahimikang bumalot sa kanila habang hinihintay ang kanilang order. 2 araw lang sana ako pero dahil masaya pala dito at nakakilala pa ako ng maganda't mabait na babae, tatagalan ko pa. Mga lalaki nga talaga, ang lakas mambola. Naisatinig na lamang ni Venus sa kanyang isipan. Sinasabi mo yan sa mga babaeng nakakasama mo kaya tigilan mo ko. Basag niya sa binata. Never kong sinabihan ng mga kasama ko ng ganito ha, dahil sa mabait ka, kaya naging panatag yung loob ko sa'yo. Ayaw mo ba? Natatawang tanong ni Richard bago pinisil ang kanyang pisngi. Hinayaan niya na lamang ito para maging mas komportable ito sa kanya. Gusto naman, pero iniisip ko lang na pare-pareho lang naman kayo magaling mambola. Well ako, aaminin ko na may pangangailangan ako at may kinakasama ko sa kama, pero never akong pumasok sa relasyon tapos nanloko. Halata ang senseridad sa binata habang nakatitig sa kanya. Oo naman, niniwala na po ako, sir. Dumating na ang order nila at talaga namang tila ba'y tutulo ang laway niya sa sarap ng nakahain. Richard na lang, tumango na siya't kumain. Pwede ba akong mag-uwi para sa pamilya ko? Iuwi ko yung tira. Huwag kang mag-alala, hindi mo na kailangan mag-order ulit. Sinamaan siya ng tingin ni Richard. O-order tayo para sa kanila. At isipin mo na pasasalamat ko to kung hindi ka pa komportable sa akin. Bit-bit ni Venus ang pinadala ni Richard at pumasok siya sa kanilang bahay. Andito na po ako. Sigaw niya bago nilapag ang take-out nila ni Richard. Dinamihan ng binata ang order kahit na sinabi niyang hindi naman kailangan dahil ilan lang naman sila sa bahay. Ang sarap naman yan ate. Natutuwang sigaw ni Hope bago masiglang inamoy-amoy ang pagkain. Pwedeng tikman? Si Faith na hinihintay ilabas ang pagkain. Binigyan niya ang mga ito bago iniwan para puntahan ng mama at papa niya. Kumain na po kayo habang mainit pa. Alok niya sa 2 matanda. Gumagawa na naman ng 2 ng ibibentang mga kabibi na pwedeng isabit sa bahay. May ibibenta na naman siya para sa araw ng bukas, bukod sa bulaklak. May pasok ka ba mamaya, iha? Tanong ng kanyang ama bago naupo at sinimulang kumain. Opo, hindi raw po kasi papasok ng 1 linggo yung waitress sa bar ni Ma'am Jonah, kaya ako yung kinausap niya na pumalit. Paliwanag niya sa ama na hindi talaga gusto yung ginagawa niyang pagiging extra sa mga club sa baryo nila. Iniisip lang nito ang kapakanan niya na baka mabastos siya ng mga turistang lasing. Dahil sa ganda niya, hindi malabong pagnasahan siya ng mga ito.
Ngunit protektado naman siya ni Jonah kaya wala siyang takot na pumasok. Sayang din naman kasi ang kikitain niya kung hindi siya maglalakas loob na umextra. Matagal niya nang ginagawa ang pag-e-extra niya at hindi pa naman siya nababastos kaya kampante pa rin ang loob niya. Mag-iingat ka palagi sa mga ginagawa mo anak. May pag-aalalang bili ng kanyang ama. Mahirap tayo anak pero kailanman hindi tayo gumagawa ng panuloko o maduduming bagay. Hindi agad siya nakasagot sa pangangaral ng kanyang ama. May dignidad ang kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang ama na todo kayod din. Pamamangkalang din yung inaasahan na to. Ngunit hanggat maaari sana, ayaw na niyang pinagtatrabaho pa yung ama dahil sa mahina na ito't matanda na. Hindi niya maamin sa kanyang mga magulang ang plano niyang humanap ng mayaman upang maisalba ang kanyang mga magulang dahil paniguradong ikakalungkot ito ng dalawang matanda. Ngunit para kay Venus, minsan may mga bagay na kailangan niyang gawin kung para naman ito sa ikabubuti ng kanyang pamilya. Anak, hindi pa rin ako kampante sa extra mo sa club. Palagi kang mag-iingat ha. Dagdag pa ng kanyang ama na hindi talaga mapigilan sa pag-aalala. Alam naman niya yun at para sa kanya kaya na niyang ipagtanggol ang sarili. Pinangako rin naman ni Jonah na hindi siya mababastos at maayos siyang pinangangalagaan ito dahil sa inaanak ito ng kanyang magulang. Pagkatapos mag-ayos ay pumasok na nga siya sa trabaho niya na gabi hanggang madaling araw. Sana lang ay madami siyang maging tips. Maraming customer, kaya marami kang magiging tip. Bulong ni Jonah sa kanya nang ito ay makita. Ate, sabi ni tatay bukas raw, dumaan ka sa bahay para makuha mo yung mga gulay na order mo sa kanila. Matapos silang mag-usap ni Jonah, sinuot na niya ang kanyang uniform. Pinayagan siya ni Jonah na mag-leggings dahil maikli ang palda. Siya lang ang pwede dahil malapit si Jonah sa kanila. Eto na po yung order niyo, sir. Nilapag niya ang alak at baso na may kasama ng tissue at ice cube sa table ng mga ito. 4 na kalalakihang halatang may impluwensya na ng alak ang hindi maalis ang titig sa kanya at sa katawan niya. Dumito ka na muna sa amin at makipagkwentuhan. Utos ng isang lalaki bago tumawa at nakipagsanyasan sa kanyang kasamahan. Hindi po pwede sir, waitress lang po ako pero kung gusto nyo, may mga babae po kaming... Hindi na siya nito pinatapos. Ikaw ang gusto namin, bakit bang arte mo? Sigaw nito kaya napalayo siya ng ilang hakbang dahil tumayo na ito. Ano bang problema rito sir? Sumingit na si John at inalayo siya sa mga lalaki. May babae po kaming pwede niyong itibol pero si Venus po kasi waitress lang po. Kahit anong paliwanag ay parang hindi ito naiintindihan ng lalaki. Marahil ay sa kalasingan. Nagulat ang lahat nang ihagis ng lalaki kay Venus yung baso. Mabuti na lamang at may humilas sa kanya kaya hindi siya natamaan. Sira ulo ka ba? Galit na sigaw ni Jonah dahil sa ginawa ng lalaki. Tumawa lang ito at patuloy na sinira yung mga bote. Binasag ito ng lalaki kaya pati kamay nito ay puro dugo na. Kaya kitang bayaran na babae ka. Panigurado ko na mukha ka ring pera katulad ng mga babae dito. Bakit? Ilan may gusto mo? Name your price. Kiniyom ng dalaga ang kamao niya at handa na sana itong sapakin nang pigilan siya ng lalaki na humila sa kanya kanina lang. Ngayon lang niya napansing si Richard pala ang lalaking yun. Ngumiti ito sa kanya bago seryosong tumitig sa lalaking makulit. Ang titig nito ay matalim at bakas ang galit dahil sa pang-iinsulto sa kanya. Respect them. Wala kang pakailam kung ano sila o kahit bayaran pa yan na babae. Babae pa rin sila. Bakit? Wala ka bang magulang na nagtuturo sa'yo? Wala ka bang natutuhan tungkol sa respeto? Hindi lahat ng gusto mo pwede at mas lalong hindi ka pwedeng mamilit kapag ayaw sa'yo. Anong pakialam mo? Galit na tanong nito bago inambahan ng binatang si Richard. Bahid ang kaba at takot kay Venus dahil baka masaktan ang binata dahil sa kanya. Pwede ko ba tong sapakin? Wala bang policy rito na customer is always right? Walang emosyong tumitig si Richard sa may-ari ng club na si Jonah. Kanina pa niya gustong baliin yung buto ng lalaki pero pinipigilan lamang niya ang sarili. Sa pangiinsultong ginawa nito kay Venus, hindi na siya papayag na hindi mabalian nito kahit isang buto lang. Bawian mo na rin ang buhay ang buwisit na yan. Sigaw ni Jonah kaya agad niya itong sinuntok dahilan para mataob ito sa sahig at nawalan ng malay. Umuwi ka na. Utos niya sa dalaga bago kinuha ang kamay na to. Sige na, umuwi ka na muna. Ako na magpapaliwanag kila Tio sa nangyari. Wala nang nagawa si Venus kundi sumama na lamang. Wala rin siya sa mood kumausap ng tao dahil hanggang ngayon takot na takot pa rin siya at iniisip yung mga sinabi ng walang yang lalaki na yun. May namuong paghanga ang binata sa unang kita pa lamang nila ni Venus. Kita niya kasi ang pagiging matulungin sa pamilya at maunawain na to.
Wala tong pakailam sa init, makabenta lang ng bulaklak upang may maiuwi sa kanilang bahay. Ganitong babaeng matagal niya nang hinahanap. Simple, mabait, masipag at matyaga. Kahit sobrang hirap na ng buhay niya, dapat nga nasa paaralan to at nag-e-enjoy sa pag-aaral. Pero mas ginusto niyang tumulong sa pamilya. Maging siya ay nagulat sa desisyon na tumulong sa dalaga. Hindi pa naman kasi niya ito ganun kakilala pero wala naman sa kanya yun. Ang mahalagay makatulong siya. At least kahit papaano, may makakasama siya sa bahay bukod sa 2 katulong. Huminto siya sa tapat ng gate at bumusina para malaman ng kasambahay na nakarating na nga siya. Masuyo niyang tinitigan si Venus na ngayon ay mahimbing na yung tulog habang nakasandal sa gilid. Ipinasok niya ang sasakyan at bumaba na. May kasama ako, pakihanda ang guest room. Utos niya kay Cindy bago binaba ang mga gamit na dala nila. Iniisip niya kung gigisingin ba niya ito o hayaan na lamang munang matulog sa kotse. Pero hindi, baka lamigin ito't magutom. Napapalatak siya bago dahan-dahang binuksan ang pinto para sana buhati na lang ang dalaga. Nabuhat niya na ito at papasok na sila nang bigla itong magising. Nanlaki ang mata niya nang mapalundag si Venus habang gulat na nakatingin sa kanya. Anong ginagawa mo? Gusto niyang matawa dahil mukhang naalimpungatan yata ito, kaya ganito na lamang ang naging reaksyon. Tulog ka kasit mukhang pagod, so binuhat na kita para sana... Hindi siya natapos nang magsalita ulit ito. Salamat, pero hindi mo naman kailangan gawin yun. Nahihiyang tura nito bago iniwas ang tingin. Pasensya na, pumasok na siya sa loob kasabay na to. Pakisamahan na lamang siya sa kwarto niya tapos pakihanda na rin para makaligo siya. Bili niya sa 2 katulong bago na unang umakyat para tumungo sa kwarto niya na katabi lamang na magiging kwarto ni Venus. Hindi niya maalis ang tingin sa dalaga habang tahimik silang kumakain. Para kasing hiyang-hiya ito at hindi makatingin sa kanya. Ultimo pagkain ito'y paunti-unti lang, kaya naman binilisan na niyang ubusin ang nasa plato niya para maiwan na niya ito upang makakain ng maayos. Kumain ka lang, hindi ka dapat mahiya sa akin. Bili niya bago iniwan ng dalaga na wala pa ring imik. Malalim kasi talaga yung iniisip ni Venus. Miss na niya agad ang pamilya at ilang sandali lang. Kapag naaalala niya na kasama pa niya ito kahapon, gusto niyang umiyak. Kaya lang hindi pwede. Walang magagawa yung iyak niya. Kailangan niyang gawin lahat para kumita ng pera rito sa Maynila at mapasakay si Richard sa gusto niyang mangyari. Gusto niyang yumaman at ayun ang dahilan kaya narito siya sa poder ng lalaki. Alam naman niyang masama ang umibig ng sobra sa salapi pero hindi lang talaga niya matiis ang kalagayan ng kanyang pamilya. Handa niyang isugal ang buhay, puri at kinabukasan para sa mga ito. Tinapos niya ang pagkain at iniligpit ito nang harangin siya ng 2 katulong na babae ni Richard. Kami na dyan, makasabihin pa ni Richard, pinapahirapan ka namin. Mataray na sabi nito bago inis na inagos sa kanya ang plato. Cindy, umayos ka nga. Madiing wika ni Jane. Bisita siya ng boss natin, kaya dapat lang na itrato natin siya ng maayos. Bumaling ito sa kanya at hiyang umiti. Pasensya ka na kay Cindy ha. Silosa kasi to dahil matagal na siyang may gusto kay sir. Ayos lang. Anong ayos lang? Anong pasensya? Hindi ako matatakot sa'yo, te. Bago ka lang rito kaya ikaw ang matakot sa akin. Ano naman kung gusto ko si Richard? Binata naman siya at dalaga naman. Natigilan si Cindy nang sumulpot ang binata. May problema ba? Agad na tanong nang sila ay makita. Wala po sir. Masaya lang po kami na kinakausap si Venus kasi ngayon lang kayo ulit may dinalang babae rito. Si Cindy ang sumagot kaya sila ni Shane ay tikom lamang ang bibig. Ang dami talagang plastic sa mundo. Minsan plastic na nga ambisyosa pa. Ambisyosa rin naman siya pero hindi niya ugaling mang-plastic kapag mabait naman ang trato sa kanya. Pwera na lamang kay Richard dahil iba ang pakay at motibo niya sa binata. Be nice to her. I'm glad na okay na pala kayo. Sana ituloy niyo yan. Tayo-tayo lang naman ang nandito. Iwasan sana ang pagtatalo kasi ayaw ko ng anumang trouble. Kibit na lamang na tumingin si Venus kay Shane na hiyang-hiya pa rin. Wala namang dahilan para isumbong pa niya ang dalagang si Cindy kay Richard, kaya hayaan na lamang niya ito sa ambisyon na to. Baka mahiya ka pang naitatago sa loob mo, pwede ka nang tumulong sa paglilinis sa amin. Mataray na sabi ni Cindy sa kanya nang iwan sila ni Richard. May uniform pa ako sa kwarto, sandali lang at... Tanga ka ba? Inis na tanong ni Venus kay Cindy na patalikod na sana para tumungo sa maid's room. Anong sabi mo? Tanga ka ba? Nagtaasan sila ng boses na to at sa oras na to, hindi niya gustong maapipan ng ambisyosang babaeng kanina pa siya iniinsulto.
Ang kapal ng mukha mo. Sasampalin siya nito na agad niyang sinalag at binalik rito. Ikaw ang makapal mukha sa ating dalawa, Cindy. Nakangisi niyang wika. Makapal na nga mukha mo, tanga ka pa, ambisyosa pa. Wala na bang kahiyan ang natitira sa'yo? Pinakamataas na pangarap mo na yan? Ang makasama si Richard bilang katulong niya? Hindi niya na napigilan ng sariling insultuhin si Cindy. Si Shane naman ay takot na pinagmamasdan sila at wala ring magawa kaya binalingan niya ito. Gayahin mo si Shane. Pag puro yung hinaharap mo yung gamitin mo. Punan niya sa dalaga na kanina pa niya napapasing pinangangalandakan ng katawan kay Richard. Ano? Tanga-tangahan lang? Naka-uniform ng pang-maid pero kulang na lang. Ilitaw mo na yung hinaharap mo. Ngayon mo sabihin kung sino mas makapal sa ating dalawa. Napairap siya rito bago inis na iniwan. Tama na yung nasabi niya yung gusto ng dalaga. Hindi niya ugaling ulit-ulitin ang sinabi niya. One is enough. May problema ba? Agad na puna ni Richard nang mapansing si Bangot si Venus. Hindi kasi mapigilan ni Venus na mainis kay Cindy. Hindi siya papayag na insultuhin na lang siya ng kahit na sino. Wala naman. Pagsisinungaling niya dahil kahit papaano, ayaw pa rin niyang problemahin ni Richard si Cindy. Dahil lang sa inaaway siya na to, doesn't mean na may karapatan na siyang sirain ng trabaho na to. Iniisip niya na kapag isinumbong niya ang trato sa kanya ng dalaga, aalisin ito ng binata. Nalulungkot ka ba kasi wala yung pamilya mo? Tanong pa ni Richard bago ito bumaling sa kanya. Normal lang namang malungkot pero mas kailangan ko na kumita ng pera para may ipangbili sila ng pagkain. May boyfriend ka ba? Pag-iiba ni Richard ng usapan. Wala. Sure ka? Maganda ka naman so bakit wala? Curious na tanong nito sa kanya. Magandang simula ito na nagiging interesado na sa kanyang binata. Kailangan ba meron? Baka kasi hindi pa talaga dumarating yun para sa akin. Kahit fling, syempre kahit papaano, kailangan nating makaraos, you know. Walang preno ang bibig nito kaya napataas ang kanyang kilay. Maginoo pero medyo bastos ang tingin niya rito. Pero lalaki naman kasi si Richard kaya hindi niya masisisi. May daliri naman ako eh. Sakay niya sa lalaki para hindi maging awkward ang kanilang conversation. Hindi rin niya pinahalata yung ilang niya para hindi matigil ang kanilang usapan. Ha? Really? Satisfying na ba yan sa girls? Natatawang tanong pa ng lalaki. Halata sa yung expertise mo ng pagkakama ng babae. Siguro sa isang araw, iba't ibang putahe yung tinitikman mo no? Well, normal naman sa single yan. Malalakas yung loob, pero bahag na yung buntot kapag nakabuntis na. Galit ako sa babaero, pero sa kaso mo naman nakikita ko, okay lang dahil single ka, pero wala ka pa rin karapatang manakit ng babae. Bantaan niya rito na agree naman sa kanya. Totoong galit siya sa babaerong lalaki na walang ginawa o inatupag, kundi tumira ng iba habang yung original na kasintahan nagdudusa. Gusto mo na bang mag-umpisa bukas? Oo naman, bakit hindi? Mapang-akit na tingin ang binigay niya rito. Maging siya ay umpisa na rin sa kanyang plano. Umiwas ng tingin ng binata kaya siya ay napangisi. Mukhang medyo mailap pa ito kaya may hirapan siya. Kaya pala kahit anong papansin ang gawin ni Cindy, baliwala lamang sa binata dahil ito'y easy to get tulad ng iba. Sabagay, matalino ito dahil mayaman siya. Hindi naman pwedeng kahit sino na lang yung pipiliin niya. Maraming gold digger ngayon at si Venus ay kahanay na rin dahil wala naman siyang pinagkakaiba. Kapag tuloy niya nakuha si Richard, pera ang gusto niya at hindi ang puso na to. Bibigay ka rin. Bulong niya sa hangin habang nakangisi. Maagang gumising si Venus. Ngayon ang araw na nakatakda para sa magiging trabaho niya. Maging siya hindi alam ang trabahong papasukan, kaya naman tahimik lamang ito. Are you ready? Napatango siya bilang sagot. Tahimik lamang siya buong biyahe. Wala naman siyang sasabihin kaya para ano pat magsasalita siya. Bumaba sila sa isang magarang hotel. Dire-diretsong pumasok si Richard at siya naman ay kasunod. Tila boss ito na binabati ng guard at ng ilang employee ng hotel. Nandyan si Romeo? Sir, kanina pa po naghihintay sa office niya. Sagot ng babaeng napagtanungan ng binata. Sumenya si Richard, nasundan niya ito. Ngunit bago lumakad, napasulya pa siya sa babae na titig sa kanya. Minamaliit kaya siya na to? Napabugan ng hangin si Venus. Halata naman kasi yung pagiging taga-probinsya niya dahil sa kulay ng kanyang balat. This is Venus, pakilala ni Richard sa tinawag nitong Romeo. Nakakalokong tingin ang binigay ni Romeo kaya naman napayuko si Venus. Hindi man magsalita, alam na niyang iniisip nitong may relasyon sila ni Richard. Mali ka nang iniisip.
She's a friend. Nagbakasyon ako and… Naputol sa pagpapaliwanag si Richard. I get it. Sige na, pasok na siya. Ayusin na lang yung ibang requirements for her benefits. Salamat. Nahihiyang sagot ni Venus. Start na siya? Paninigurado ni Richard habang nakatingin sa nahihiyang si Venus. Siya, kung gusto niya. Sagot ni Romeo bago na pasulyap sa kanya. By the way, she's pretty. Puri ni Romeo kay Venus habang matamis na nakangiti. Hindi komportable si Venus kapag panayang puri sa kanya, lalo na ang boss niyang si Romeo. Madali kasi itong pag-ugatan ng inggit, kaya naman hanggat maaari sana, gawin na lamang niya ang kanyang trabaho nang walang favoritism na mangyayari. Hindi porket recommended siya ni Richard ay lalaki na yung ulo niya. Hindi ganong klaseng tao si Venus. Hatid na kita, alok ni Romeo. Matamis at malawak ang ngiti na to. Hindi niya ito kayang ipahiya kaya naman hindi na siya nagsalita pa. Hinayaan niya na lamang itong ihatid siya. Ngunit sa mga susunod na araw, hindi na siya papayag dahil kakausapin niya si Romeo na itrato lamang siya sa angkop. Pagod ka ba? Mahirap ba yung naatas sa'yo? Pwede ko namang… Hindi na natapos sa sinasabi si Romeo nang magsalita siya. Pasensya na talaga Romeo at salamat kasi ang bait mo sa akin, sa aming lahat. Kaya lang kasi okay na ako sa tratong employee mo lang. Mas maganda yun para sa akin. Ayokong isipin ng iba na sipsip ako, samantalang ang bago ko pa lang, niwala pa nga akong isang araw. Gusto ko lang linawin, kaya ako sinabi sa'yo ito. Hindi mo sana masamain. Nautal pa si Venus dahil sa kaba. No worries, it's fine. I know you're not comfortable with me. Maybe because bago pa lang naman tayo magkakilala. Soon masasanay ka din. Ganito lang talaga ako ka-showy sa taong gusto ko makaklose. Halos sa lahat naman actually, wala kang dapat na ikabahala. Mahabang paliwanag ni Romeo. Salamat ulit. Nahihiyang wika niya bago napaiwas ng tingin. Si Romeo naman ay sa daan pa rin ng focus kaya hindi na siya naiilang dahil alam naman niyang hindi siya nito matititigan. Romeo, salamat ulit. Kumaway si Venus bilang paalam sa binata bago pumasok sa loob ng bahay kung saan ay tahimik na naghihintay si Richard. Ginabi ka? Gutom ka ba? Kasi maraming tao sa hotel kaya naman ginabi na. Ayos lang, wag mo na silang istorbohin, ako na lamang ang magluluto. Hinatid ka ni Romeo? Napatitig si Venus kay Richard. Apektado ba ito sa paghatid ni Romeo sa kanya? Pumayag na kasi ako kasi gabi na rin. Delikado na't mahirap pumara ng taxi, walang kasiguraduhan. Paliwanag ko rito. Mabait si Romeo kaya okay lang din naman kung liligawan ka niya. Richard, trabaho yung pinunta ko dito. Tinutulungan mo ko at nagpapasalamat ako doon. At isa pa, hindi ko naman gusto si Romeo. Umaliwalas ang ekspresyon ng mukha ni Richard. Really? Gwapo naman si Richard, pero mas gwapo ako doon. Napailing na lamang si Venus. I'm just kidding. Pinapatawa lang naman kita kasi masyado kang seryoso. Bawi ni Richard habang nakasunod sa kanya sa kusina. Ako nang magluluto. Pagod ka din, di ba? Ako naman ang boss kaya hindi masyado. At nagawa pa rin talaga ni Richard na magbiro. Kaya naman hinayaan na lamang ito ni Venus. Nagpaalam si Venus na tatawagan lamang ang kanyang naiwang pamilya sa probinsya. Ilang araw na niya itong hindi nakakausap kaya naman masyado na ata siyang nangungulila. Nahagip ng kanyang mata si Jane kaya naman napakunot ang noo niya. Papunta kasi ito sa hagdan pataas sa mga silid samantalang ang maid's room ay sa ibaba lamang. Kaya ano naman ang gagawin ni Jane sa mga silid na mga ganitong oras? Hindi pa naman sumasagot ang tinatawagan niya. Kaya naman sumunod siya ng madahan upang alamin ang gagawin ni Jane. Walang CCTV sa bahay ni Richard, kaya naman makakagalaw ng maayos ang sinuman. Kitang-kita ng dalawang mata niya ang pagpasok ni Jane sa kwarto ni Richard. Hindi kasi ugali ng binata na magsarado ng pintuan, kaya malayang makakapasok ang kahit na sinuman. Pera ang kinuha ni Jane. Nanlaki yung mata ni Venus bago mabilis na pumasok sa kabilang kwarto kung saan ay sa kanyang silid na upang hindi siya makita ni Jane. May kakapalan din ang nakuhang pera nito, ngunit ang mas nakaagaw atensyon ni Venus ay ang vault na tinatangkang buksan ni Jane. Napagod na ito kaya naman tinigilan na at ang pera na lamang sa cabinet ang pinunteriya na to. Napaisip si Venus kung magsasabi ba agad siya kay Richard o hayaan na lamang na ang binata ang makatuklas. Baka naman kasi kailangan talaga nito ng pera, pero mali pa rin yung ginawang literal na pagnanakaw ni Jane. Hindi mapakali si Venus sa kanyang nalaman. Ninakawan ni Jane si Richard
at hindi niya pwedeng basta na lamang palampasin yun. Kung sa bagay, wala na rin siyang pinagkaiba sa magnanakaw dahil ito naman ang pakay niya sa binatang walang ibang ginawa kung di siya ay tulungan. Mariin na napapikit si Venus. Umagang umaga lutang siya. May pasok pa naman siya ngayon. Hinintay niyang bumaba si Richard upang kausapin tungkol sa kanyang nalaman. Kahit paano, may konsensya pa rin si Venus. Ayaw niyang ipagsawalang bahala na lamang ang kanyang nasaksihan. Magandang umaga. Agad niyang bati sa binata nang makita itong pababa ng hagdanan. Good morning, Venus. Hindi ka ba mahuhuli? Sumabay ka na sa akin, idadaan na kita. Napatango siya bago tumikim. Hindi niya alam kung papaano sisimulan ng sasabihin. Pwede ba kitang makausap? Tumango si Richard bago sumagot. Sure. Sa pribadong lugar sana, yung tayong dalawa lang. Mahinang wika pa niya bago napaiwas ng tingin. Nahagip kasi ng kanyang mata na nakatingin si Jane, kaya naman ayaw niyang basta na lamang magsalita. Mahalaga ba yan? Mahinahong tanong ni Richard. Nandito na sila ngayon sa silid ng binata. Sarado ang pintuan at soundproof ito, kaya naman wala talagang makakarinig sa kanilang pag-uusapan. Alam kong barya lang sa'yo yung kinuha niya pero gusto ko pa rin ipaalam. Hindi ko siya sinisiraan, Richard. Ayoko lang na hindi ko sabihin sa'yo kahit pa nakita ko na talaga. Napabuntong hininga siya bago nagpatuloy sa pagsasalita. Ninakawan ka ni Jane kagabi. Kita ni Venus ang gulat sa mata ng binata. Hindi ko inaakalang magagawa ni Jane ang bagay na yun. Ako din, mabait siya at pala kaibigan. Hindi ko din inaasahan na kaya niyang gawin yun. Napatango si Richard. Ano man ang rason, mali pa rin ang ginawa niya. Kakausapin ko siya at ipapahanda ang mga gamit. Sumeryoso si Richard. Pero hindi mo ba siya maaaring bigyan pa ng pagkakataon, Richard? Baka naman kasi kailangan na kailangan talaga niya. Mali yun pero pakinggan mo pa rin yung paliwanag niya. Pakiusap ni Venus. Sige. Lumabas na si Richard. Agad naman siyang sumunod at nakukonsensya. Kahit pa tama yung ginawa niyang pagsasabi ng totoo kay Richard, inuusig pa rin siya ng konsensya dahil sa binabalak niya. Naisumbong niya ang ibang tao ngunit ang sarili niyang pakay at hangarin, hindi niya magawang masabi sa binata. Hindi pa nais ni Venus na makita kung papaano pagalitan si Jane, kaya naman nagpaalam na siya kay Richard na mauuna na lamang sa trabaho. Kahit na nasa trabaho, lumilipad pa rin ang kanyang isip at ang binata ang iniisip. Tiyak, napag-iinitan na naman siya ni Cindy, lalo dahil sa ginawa niya at mukhang maging si Jane, hindi na siya papansinin. Inaasahan na niya ito upang hindi na siya mabigla. Kahit pa hindi siya pansinin ng dalaway, wala pa rin siyang pakailam. Hindi ito magiging dahilan para tumigil siya at magpaapak na lamang basta. Marunong siyang lumaban, lalo na at siya ay nasa katwiran. Venus, kinalabit siya ni Amanda, kasamahan niyang staff sa hotel ni Romeo. Si Amanda yung una niyang naging close dahil pakiramdam niya ayaw sa kanya ng iba. Napapansin kasi ng mga ito na masyadong mabait ang boss nilang si Romeo pagdating sa kanya. Venus, wala si Sir ngayon. Kaya pala hindi ko nakikita. Napatango si Amanda. Bakit mo nga pala sinasabi sa akin? Takang tanong pa niya bago napakamot sa batok. Kasi binili niya na wag kang pahihirapan. Ang sweet niya, no? Palagay ko'y gusto ka talaga ni Sir Romeo. Kinikilig na sabi pa ni Amanda. Ikaw daw ang Juliet niya. Sus! Napailing na lamang siya sa sinabi ni Amanda. Trabaho lang ang nais ko at ayoko na tinatrato niya akong special kasi unfair sa ibang mga empleyado. Sayang naman, mali mo naman kasi seryoso talaga siya. Patulan mo na, Venus. Pambubuyo pa ng kanyang kaibigan na kinailing niya na lamang. Matapos ang trabaho sa maghapon ay agad na nga siyang umuwi. Nadatnan niyang nagluluto si Cindy. Hinagilap niya si Jane ngunit wala ito kaya naman napabuntong hininga siya. Mukhang inalis na nga yata ni Richard ang dalaga. Si Jane, hindi man sila ayos ni Cindy, sinubukan pa rin niya magtanong. Umuwi na muna, bigla na lang pinauwi ni Sir Richard. Babalik din siya pero may aasikasuhin pa. Napakunot ang noo niya sa pinaliwanag ni Cindy. Pinauwi ko na muna matapos kong kausapin. May sakit ang ina niya at walang magbabantay. Babalik siya pag maayos na. Si Richard ang nagpaliwanag. Mas nauna pa pala sa kanya itong umuwi. Napatango siya bago nagpaalam na tutungo na muna sa silid niya nang may mag-doorbell kaya naman tinignan muna niya kung sino ito. Ma'am Venus, delivery po. Napakunot ang noo niya sa delivery boy. Sir, wala po akong in-order. Ma'am, sa inyo po nakapangalan at dito naka-address. Wala naman na pong babayaran.
Pirma na lang po. Inabot nito ang bouquet sa kanya. Wala na siyang nagawa kundi ang pumirma bago binasa ang nakapangalan habang patungo sa sala. Padala ni Romeo, kamuntik na niyang mabitawan ng bulaklak sa gulat. Oo, padala daw ni Romeo. Agad niyang sagot sa lalaki. Napayuko siya dahil sa hiya. Ay naman niyang isipin ni Richard na pagtapos siyang tulungan ay basta na lamang siyang magpapaligaw kung alam lang din ito na ang pakay talaga niya ay ito mismo. Nililigawan ka? Iba ang aura na to. Pansin iyon ni Venus. Kaya naman, ingat na ingat siya sa isasagot. Hindi naman siguro. Wala rin naman sa isip ko yung magpaligaw, Richard. Sagot niya na mukhang pinaniwalaan naman ng binata. Wala namang problema doon. Ayoko lang pabayaan mo yung trabaho mo dahil tulad nga ng alam ko ay may sinusuportahan kang pamilya at iyon ang number 1 priority mo sa nakikita ko. Tama ka naman. Mabilis na sagot ni Venus. Salamat sa pagpapaalala. Hindi ko makakalimutan na kaya mo ko tinutulungan ay dahil din doon. Hindi ako nagdidesisyon ng basta-basta. Alam ko yung ginagawa ko. Good. Then see you later. Aalis ka? Yap. May kikitain lang ako at babalik din ako. May gusto ka bang ipabili? Napaisip si Venus. Mochi sana. Gusto ko kasi yung lasa nun. Sarap na sarap ako. Okay, hintayin mo ako dito. Nagpaalam na si Richard habang siya naman ay hinatid na ito ng tingin. Naging maayos din ang usapan sa pagnanakaw na nangyari. Ngunit mas pinili na lamang umalis. Kaya si Cindy na lang ang natirang kasama niya sa bahay. Paminsan-minsan, tumutulong siya sa gawaing bahay dahil ayaw niyang nasasabihan ng tamad. Lalo't masyadong mainit yung dugo ni Cindy sa kanya. Hindi na nga lang niya ito pinapatulan kasi wala namang mangyayari. Umalis na si Sir. Maglilinis ka na? Mataray na tanong ni Cindy. Hindi mo ako utusan, may kusa ako. Balik na pagtataray niya. Sus, ang sabihin mo sip-sip ka lang. Wag mo kong simulan, Cindy. Papatulan talaga kita. Pagod ako sa trabaho kaya wag mo kong subukan dahil makakatikim ka. Che, inirapan at iniwan na nga siya na to. Napailing na lamang siya bago nagtungo sa silid upang magpalit at pagtapos sinubukan niyang tawagan ng kanyang pamilya upang mangamusta. Kamusta na ho? Masigla niyang tanong. Salamat sa unang padala mo, anak. Tuwang-tuwa ang boses ng kanyang ama. Natanggap na namin at nakabili na kami ng mga konsumo namin at bigas, anak. Anak, maraming salamat talaga. Alagaan mo yung sarili mo at pakikamusta kami kay Richard. Oho, makakarating. Maging si Venus ay masaya dahil alam niyang kaya na niyang i-provide ang needs ng kanyang pamilya. Malaking tulong talaga ang pagpapatuloy ni Richard at sa pag-alok sa kanya. Venus, may bisita ka. Sigaw ni Cindy na kinatigil niya sa pakikipag-usap sa kanyang pamilya. Mamaya na lang ho o bukas. Basta tatawag na lang ako. Ingat ho kayo ha. Mahal na mahal ko po kayo. Matapos magpaalam sa pamilya, ay nilabas niya ang bisita na tinutukoy ni Cindy. Nadatnan niya sa sala si Romeo na naghihintay habang nakapamulsa at prenting nakaupo. Romeo, pasensya na naabala yata kita. Ano kasi may nabili akong 2 tickets. Ikaw yung unang naisip ko eh. Okay lang ba? Sayang naman to. Napasulyap muna siya kay Cindy. Sige na, sumama ka na kay Sir Venus. Huwag kang pakipot dyan. Ako nang bahalang magpaliwanag kay Sir Richard. Si Cindy ang nagsalita. Napairap siya dahil pinapangunahan siya na to. Imbis na makakapagdahilan pa siya. Wala na tuloy siyang nagawa kaya napasama na siya dito. Simple lang ang suot niya dahil manonood lang naman sila. Ibinilin rin niya kay Cindy na ayusin ang pagpapaliwanag kay Richard at baka iba na naman ang sabihin na to. Masasabunutan talaga niya si Cindy. Sana mag-enjoy kang kasama ko. Mabait naman ako, Venus. Wala namang problema kahit bilang kaibigan lang. Basag ni Romeo sa katahimikang bumalot sa kanila habang nasa sasakyan. Oo naman, wala namang problema sa akin, Romeo. Ang totoo niyan, nahihiya nga ako kasi napakabuti mo sa akin. Maging si Richard. Si Richard, matagal na ba kayo magkakilala? Alam mo, kilala ko yung kaibigan kong yun. Pagdating sa babae, talaga namang napakatinik ni Richard. Ang totoo niyan, may GF yata siya si Ella. Busy yun kakahabol kay Richard, kaya for sure, nag-meet sila tonight. Deserve naman niya ng taong magmamahal sa kanya kasi mabait siya. Sagot na lamang ni Venus, kahit pa disappointed kung may GF talaga ito. Hindi naman nagpagabi ng husto si Venus dahil hinatid din siya agad ni Romeo. Hindi na ito pumasok pa dahil maaga pa sila bukas sa trabaho. San ka galing?
Ito ang bungad ni Richard. Napakagat sa ibabang labi si Venus bago sumagot. Si Romeo kasi nakiusap na… Nakiusap o inaya mo? Napaawang ang labi niya at hindi nagustuhan ang tinanong ni Richard. Anong pananalita yan? Nakataas ang kilay ni Venus at nagiinit ang ulo. Sabi ni Cindy, inaya mo si Romeo na lumabas. Akala ko ba wala kang balak na magpaligaw? Pero bakit ikaw pa yung gumagawa ng paraan para… Hindi naman niya ito pinatapos. Sinabi ni Cindy, sana inalam mo muna. Nasaan ba si Cindy? Hinagilap niya ito. Galing mo talaga no? Sana kung magsusumbong ka kay Richard, ayusin mo naman. Binida mo na sana ng gusto yung sarili mo. Total, bida-bida ka rin naman. Hindi na pinasagot ni Venus si Cindy dahil pumasok na siya sa kanyang silid. Masama ang loob niya. Sobrang sama. Dahil hindi man lang inalam ni Richard ang totoo bago nagsalita. Mukha namang hindi ka panipaniwala si Cindy at hindi mapagkakatiwalaan kaya naiinis siya na napaniwala agad nito yung binata. 2 katok ang narinig niya kaya naman kahit masama ang loob ay binuksan pa rin niya ang pintuan. Bakit? Iwas ang tingin na tanong niya. Mag-usap tayo. Mahinahon na ang boses nito, hindi tulad kanina na bakas ang galit. Para ano pa? Pinaniwalaan mo naman na si Cindy. Totoo din naman na sumama ko kay Romeo pero hindi ko siya inaya dahil si Romeo ang kumulit sa akin. Pero ikaw, totoo bang nakipagkita ka sa GF mong si Ella ha? Ano? Sabi ni Romeo. Napayuko siya dahil hindi pala dapat ito binanggit ni Venus. Dapat hindi siya manghimasok basta. Pero siguro, pwede niyang ipakitang nagsiselo siya upang magkaroon ito ng clue na may gusto siya rito. Ito ang plano niya una pa lang, kaya bakit nga ba hindi niya i-push? Hindi ko GF si Ella. Oh? Nagkibit balikat si Venus. Wala kaming relasyon matagal na. Si Ella na lang ay hindi makatanggap nun. Pero bakit ganyan ka mag-react? Nakatitig sa mata niya si Richard. Masama ba? Hindi ba pwedeng attractive ka't hindi mahirap magustuhan? Lumikot ang mata niya nang ilak ni Richard ang pintuan. Talaga ba? Malamlam ang mata ni Richard. Attractive ka din. Same pala. Napaatras siya ng dahan-dahang lumapit sa kanya si Richard. Kaya na nga ba ni Venus ibigay ang bagay na yun? Ang puri niyang matagal niyang pinangangalagaan ay bibigay lang niya para makuha yung loob nito at magtagumpay sa nais. Dahil sa pangangailangan sa pera, nagagawa niya ang lahat ng ito kahit pamali na. Ganito katimbang ang pera para sa kanya ngayon. Lahat naman ng tao ay pera ang pangunahing kailangan. Nagsiselos ka ba kay Ella? Malamig na tanong ni Richard bago siya tinabihan. Nakahiga na siya at malakas ang pagtibok ng puso. Paano kapag sinabi kong oo? Tanong rin niya imbis na sumagot. Mapusok siyang hinalikan ni Richard, pababa sa kanyang leeg at muling bumalik sa kanyang malambot na labi. Kapwa sila walang imikan. Ilang araw na nang naganap ang nangyari sa kanilang dalawa. Si Richard ang nakauna sa kanya at gulat na gulat ito. Hindi na nga lang niya pinatigil pa at ginusto na rin ang pagiging hibang niya. Iniiwasan mo ba ako? Si Richard na ang nag-first move. Kasalukuyan siya nagdidilig ng halaman ngayon. Kanina pa kasi niya hinihintay na umalis ang binata bago siya pumasok. Day off niya kaya naman paisi-isi lamang. Mamaya, binabalak niyang magpalit ng kortina sa mga kwarto upang malabhan na ang mga ito. Richard, ikaw pala. Pasimpleng sabi niya at pakunwaring walang alam. Tinatanong ko kung umiiwas ka ba dahil sa may… Hindi niya na ito pinatapos. Pwedeng wag nating pag-usapan dito. Ayoko kasing malaman ni Cindy o kahit ng sino pa. Okay, pero bakit ka nga umiiwas? Pangungulit ni Richard. Umiiwas ba ako? Busy lang, pasensya na. Pakunwaring sabi niya bago napakamot sa batok. Sana walang makaalam Richard. Isang gabi lang yun at wala nang mauulit. Paano kung ayaw ko? What if ulit-ulitin ko? Pangaakit ni Richard. Nagpatianod na lamang siya nang hilahan siya nito patungo sa bodega. Maayos ang bodega at walang mga sapot dahil alaga ito ng tauhan ni Richard. Agad siyang mapusok na hinalikan ni Richard. Sumabay siya at nakipagdigmaan na naman sila. Mabilis lang dahil baka may makarinig at makapansin. Inaya na siyang pumasok ni Richard at sabay silang kumain ng umagahan. Masaya ka ba sa trabaho mo? Basag ni Richard sa katahimikang namamayani. Okay naman, salamat sa tulong mo. Tatanawin ko itong malaking utang na loob, Richard. Bukod sa gwapo ka na, mabait ka pa, at matulungin sa kapwa. Swerte yung babaeng magugustuhan mo. Hindi naman ako namimili pero actually, may natitipuhan na ako kaso lang, priority niya pa yung magulang niya. Ayoko makiagaw.
Siya ba ang tinutukoy na to? Napaawang ang kanyang labi. Baka naman kayang isabay. Sagot ni Venus. Depende na rin naman kasi yun sa'yo kung iintindihin mo siya. Matapos mag-umagahan, nagpaalam na si Richard na papasok. Si Venus naman, nagligpit na muna bago naligo na rin upang pumasok. Palabas na sana siya nang sumingit na naman si Cindy at balak yata siyang awayin bago siya pumasok sa trabaho. Nilalandi mo ba yung sir ko? Paki ko sa'yo. Pagtataray niya rito. Taas naman ang pangarap mo. Babalik na si Ma'am Ella at patay ka sa kanya. Pananakot pa ni Cindy na hindi niya pinansin. Lumabas na siya at hinayaan na lamang si Cindy at baka lalo pang masira ang araw niya. Parehas naman silang ayaw sa isa't isa kaya lalayuan na lamang niya si Cindy. Darating si Ella? Napangisi siya habang iniisip ang sinabi ni Cindy. Bakit naman siya malalagot? Ex na ito ni Richard kaya wala na itong karapatang magalit kasi kahit saan banda tignan, binata ito at walang sabit. Hindi siya masusumbatan ni Ella kaya sino ba to para malagot siya? Tignan natin kung sa oras na dumating yung ex niya na yun, siya pa rin ba yung gusto ni Richard o ako? Pagkausap niya sa kanyang sarili, pumasok na siya. Nasalubong niya si Romeo na nakangiti sa kanya at talagang inaabangan siya. Good morning. Nag-enjoy ka ba kagabi? Oo sir, salamat po sa libre. Napasulyap siya sa mga katrabaho niya na nakataas ang kilay. Trabaho na po ako. Paalam niya ngunit pinigilan siya ni Romeo. No, mamaya na. Gusto ko pang kausapin ka. Natitiyak ni Venus na pinag-iinitan na naman siya ng mga katrabaho niya dahil sa pagiging malapit ni Romeo sa kanya. Iisipin ng mga ito na sipsip at inaakit niya ang boss nila. Iyon yung probinsya na nakakalipat lang dito no? Oo, masyadong maharot si ante. Baka marinig tayo. Dalawang babaeng katrabaho ni Venus ang nag-uusap habang nasa banyo. Lingid sa kaalaman ng dalawa ay nasa loob siya ng CR. Mataas pangarap na yumaman eh. Mukhang pera halata naman. Dagdag pa ng isa, kaya nakuyom niya ang kanyang kamao at padabog na lumabas. Nagulat ang dalawa. Lahat naman ng tao kailangan ng pera. Huwag kayong impokrita kung sasabihin yung hindi. Mataray niyang kumpronta. Kasalanan ko bang mas maganda ako kaysa sa inyo? Kaya ako ang gusto? Total, nilait at ininsulto niyo ako, di ganun din ako. Hindi ako magpapakaanghel para sa inyo. Umirap siya at tumalikod. Iniwan ni Venus na speechless sa mga ito. Itinuon na lamang ni Venus ang inis niya sa pagtatrabaho. Mabilis lang namang lumipas ang oras sa tuwian na naman. Heto na naman si Romeo sa pamimilit nitong ihatid siya. Napagod ka yata? Hindi naman. Matamlay niyang sagot dito. Wala ka sa mood eh. Pansin ni Romeo bago napasulyap sa kanya bago muling ibinalik sa daan ng tingin. Ayos ka lang ba sa tinutuluyan mo? Pwede tayong kumuha ng apartment para sa'yo. May alam ako and don't worry, akong bahala. Wala kang aalalahanin. Alok ni Romeo. Hindi na ayos naman kay Richard. Kilala kasi siya ng mga magulang ko kaya kampante ako sa kanila. Paliwanag ni Venus na kinatango naman ni Romeo. Sabihan mo lang ako anytime. Willing akong tulungan ka rin, Venus. Hindi naman ako masamang tao at hindi ka rin naman mahirap mahalin. Sana ramdam mo yung sensibilidad ko, Venus. Oo naman, Romeo. Tumagal pa ang pag-uusap nila. Kahit paano, nagiging komportable na siya sa binata. Hindi naman pala ganun kayabang ito. Masyado lang siyang naging mapanghusga agad. Salamat. Kumuway pa siya bago pumasok na sa loob. Natigilan siya nang makita yung isang dalagang napakakapal ng kolorete, ngunit bumagay dahil sa ganda nito at sa puti. Napakunot ang kanyang kilay. Ang babae kasi ay ang nakabangga niya noon sa probinsya sa resort. Ito ba yung Ella na tinutukoy ni Cindy? So, ikaw pala yun. Nakataas ang kilay nito sa kanya at sinuri siya mula ulo hanggang paa. Sa tingin pa lang ni Ella, alam na niyang hinuhusgahan na siya na to. Kaya pala malangsa, kasi ikaw yung tatanga-tangang babae na bumangga sa akin. Lakas pala ng radar mo at si Richard pa talaga yung napili mong biktimahin. Sinasabi mo? Pagtataray rin ni Venus. Lakas mong mang insulto, kala mo naman kagalang-galang ka. Sagot niya bilang balik sa pang-iinsulto na to. Talaga palang matapang ka tulad ng sinabi ni Cindy. Pwes, hindi ka obra sa akin, Venus. Ako lang naman ang... Pinutol niya na si Ella at hindi na pinatapos. Ang ex ni Richard na hindi makamove on. Oo, kilala na kita. Naamoy ko na kasi yung masamang hangin at ang pagiging desperada mo. Nakangiti si Venus. May pinangako nga pala ako. Isang mag-asawang sampal ang ginawad niya kay Ella.
Sabi ko kapag nagkita tayo maniningil ako, di ba? Kasama yung tubo. Ang kapal ng pagmumukha mo na sampalin ako. Makakarating to kina tita at tito at malalaman ko rin ang pakay mo. Grabe ka na talaga no? Maging si Cindy ay nakisali na rin. What's going on? Takang tanong ni Richard na kakapasok lamang. Glad you're here, Richard. Pinalupot ni Ella ang braso nito sa binata bago siya dinuro. Yung babae kasing pinatuloy mo, inaaway ako. Nagtatanong lang naman ako eh. Masama bang makasigurado kung anong pakay niya? Mamaya, pinapaikot ka lang yan para sa pera. Palibhasa, alam na mayaman ka. Si Richard ang kumalas kay Ella. Hindi mo dapat iniinsulto si Venus. You crossed the line, Ella. Tapos magrereklamo ka kung pinatulan ka. Isipin mo din yung sasabihin mo, wag basta bitaw lang. Maayos na nagtatrabaho si Venus. Napabaling sa kanya si Richard. Kilala ko yung parents niya at pinagkatiwala siya sa akin kaya igalang mo yung bisita ko. And you too, Cindy. Madiing wika ni Richard. Now, leave. Turo nito ang labasan habang masama ang titig na binibigay kay Ella. Sorry na. Lumambot si Ella. Di sorry na Venus, mali na ako, sige na. Pero halatang peke ang paghingi nito ng tawad. Miss na kita. Hinagka ni Ella si Richard sa labi na hindi na ilagan ng binata dahil hindi naman niya inaasahang gagawin ito ni Ella. Sa inis na nararamdaman ni Venus, iniwan na lamang niya ang mga ito. Mabilis siyang pumasok sa kanyang silid at pabagsak na nahigaron. Nakatitig siya sa kisame habang inis na inis. Ibinaon niya ang unan sa mukha niya at saka sumigaw. Hindi niya na napansing nakatulog pala siya dahil sa pag-iisip. Alam mong wala na tayo. Walang emosyong basag ni Richard sa katahimikan. Okay lang naman. We can still be friends with benefits. Mapang-akit na sagot pa na to. Napaupo sa kanyang hita ang dalaga at kinaskas nito ang sarili sa kanyang hita. You like it? Alam kong mismo na ako. Bulong nito habang punong-puno ng pagnanasa. Makita ka ni Cindy. Alam na niya kaya wala siya. Natatawang sagot ni Ella sa kanya. Ella, may iba na ako. Diretsahang sabi niya na nakapagpatigil sa kakatihan ni Ella. Hindi makapaniwala si Ella habang nakatitig kay Richard. Dahu, bakit hindi ko man lang alam na may GF ka na pala? Pakilala mo para tigilan ko na to. Matapang na mga tanong ni Ella. Napapalatak si Richard bago napairap. Hindi mo naman kailangan pang malaman. Private relationship ang meron kami. At kahit anong gawin mo, ayoko na Ella. Mom and Dad will know kapag ready na siya. Gosh, sino nga? Nagtaas ang boses ni Ella. Don't tell me. No. Agad nitong sigaw nang mapagtantong ang tinutukoy niya ay si Venus. Hindi siya nakasagot. Silence means yes, right? Pagak itong tumawa. Sa isang probinsyana at pilingerang ambisyosa pa talaga. Hindi matutuwa pati yung mga magulang mo. Shut up. You know nothing brainless woman. Malamig na sagot ni Richard na kinatigil ni Ella. Ang sakit mo namang magsalita. Kaya pala parang napaupo si Ella sa panghihina. Kaya pala gano'n na lang katapang yung babae na yun. Hindi sumagot si Richard. Hinila niya na lamang palabas si Ella bago pa ito gumawa ng eksena. Mamaya, mabuking pa siya sa pagsisinungaling niya na may relasyon sila ni Venus kahit ang totoo ay wala naman talaga. Busy si Venus kay Romeo. Ito ang binibigyan ni Venus ng pagkakataon na hindi naman tinututulan ni Richard. Basta naiinis lang talaga siya. Parang gusto niyang ipagdamot ang dalaga kaya naman kung minsan nakakapagsalita siya ng hindi maganda. San mo ako dadalhin? Galit na tanong ni Ella habang umiiyak. Isusumbong talaga kita kay tita at tito. Sinasabi ko lang to para na rin makamove on ka na. Hindi ko kayang ibigay o suklian yung pagmamahal na binibigay mo para sa akin. Bitawan mo ko. Galit na sigaw nito sa kanya. Sa lahat ng babae, bakit siya pa? Doon ako nagagalit eh. Bakit siya pa kung mas better naman ako? I don't know. Tanging sagot ni Richard bago pinasakay na si Ella sa kotse na to. Huwag mong pahihirapan yung sarili mo. You deserve someone else. Tumalikod na siya at pumasok sa loob ng mansyon. Napatitig siya kay Cindy na walang imik habang nakayuko. Cindy, po, huwag mong pagsasalitaan ng masama si Venus. Naintindihan mo ba ako? Malaman ko pang inaaway mo siya. Mapipilitan akong tanggalin ka sa trabaho. Pasensya na po sir, hindi na po mauulit, sorry po talaga. Pakiusap ni Cindy na kinatango na lamang niya bago nagtungo sa kanyang silid upang makapagpahinga na rin. Nakatitig lamang siya sa kisame habang nagmumuni-muni. Iniisip niya kung ano na nga ba'y ginagawa ni Venus sa mga oras na to. Galit kaya ito sa kanya? Lumabas siya at agad na tumapat sa silid ni Venus.
Akmang kakatok na siya nang hindi na lamang niya itinuloy. Baka kasi nagpapahinga ito at maistorbo pa niya. Wala sa sariling pumasok siya. Kagabi niya pa hindi nakakausap si Venus o kahit sapag ay hindi niya ito makasabay. Palaging itong sinasabi na busog pa ito kahit na ipatawag pa niya kay Cindy. Hindi niya napinilit si Venus dahil baka talagang nasaktan ito sa mga masasakit na salitang binitiwan ni Ella habang inaaway rin naman ito ni Cindy. Hayaan na lang muna niyang makapag-isip muna ito. Mahirap talagang pilitin ng taong ayaw kaya iintindihin na lamang niya ang dalaga. Lutang na lutang ka. Bumalik lamang ang diwa niya nang kalampagin ni Romeo ang kanyang table. Hindi niya na malayang binisita pala siya nito sa office. Ginagawa mo dito? Walang emosyong tanong niya. Mukhang nagsiselos ka sa akin eh. Ayoko namang sirain yung friendship natin. Kaya naman ipapaalam ko lang sanang nililigawan ko si Venus. Ikaw, bahala ka. Tanging sagot niya. Wag mo lang siyang babastusin, Romeo. Kilala mo likaw ng bituka ko. Banta niya sa kaibigan. Kung ayaw ni Venus, wag mong pinipilit. Ayaw niya o ayaw mo? Mapang-asar na tanong ni Romeo. Ginagalang ko si Venus. Actually, for now, friends lang muna kami. Pero pasasaan ba't lalambot din siya? Kampanting sagot ni Romeo. Kargo ko si Venus dahil sa akin siya pinagkatiwala ng mga magulang niya. Kaya ganito ako sa kanya. Mabuti siyang tao kaya sana kung magiging kayo man, alagaan mo siya. I will bro. Wala ka naman sigurong gusto sa kanya no? What if meron? Di bahala na. Kung sinong piliin, wala na lamang samaan ng loob. Cause acceptance is always a key. Tinapik ni Romeo ang kanyang balikat. At hindi ka baklaan ng pag-amin bro. Kumindat ito bago ngumiti. Nga pala, ipagpapaalam ko siya sa'yo. Naaalis kami. We're going to my parents' vacation houses. Saan? Sa Batangas. Uuwi din kayo? Paninigurado ni Richard. Depende. Kibit balikat nitong sagot. Napatango na lamang siya bago nag-focus sa ginagawa upang alisin ang namumuong inis. Walang alam si Venus sa pagiging tahimik ni Richard. Hindi siya sanay na wala itong imik maging sa kanilang pagkain. Hindi naman kasi ganito ang binata pagdating sa kanya. Madalas itong mga musta at magtanong tungkol sa kanila ni Romeo. Kibit balikat na lamang siyang napailing. Baka naman kasi apektado pa rin sa nangyari sa amin. Mahinang sambit niya sa sarili. Natigilan siya at inayos ang sarili nang makitang patungo si Richard sa gawin niya. Sa isip niya, baka kakausapin na siya na to. Kasi kung hindi na talaga siya nito papansinin, hahayaan na lamang niya ito at hindi na rin kikibo. Aalis pala kayo ni Romeo? Oo sabi. Hindi na siya nakatapos. Okay. Mabilis itong sagot bago siya tinalikuran. Napakamot si Venus sa batok bago napabuntong hininga. Ang weird talaga ni Richard sa kanya ngayong araw. Mas naging kakaiba yung kinikilos nito kaysa noon. Ang buong akala pa naman niya, pipigilan siya ni Richard. Isang salita lang nito, hindi siya magdadalawang isip na magsabi kay Romeo na hindi na siya makakasama. Ngunit sa ugali ni Richard ay may pagiging ma-pride talaga ang binata. Hapon na kaya naman, naisipan na lamang ni Venus na alamin ang iluluto ni Cindy. Nais niyang tumulong na lamang upang hindi naman siya pag-initan na to. Anong niluluto mo? Agad itong napalingon sa kanya. Sinigang. Gusto mo, tulong na tayo? Sige lang. Bahagya itong napangiti sa kanya na tila ba asiwa pa rin dahil sa nahihiya. Pasensya ka na pala sa... Hindi niya na pinatapos pa si Cindy. Wala na yun sa akin, move on na tayo. Nakangiting sagot naman niya rito. Siya nga pala Cindy, matanong ko lang no? Hindi naman sa pagiging chismosa pero parang gano'n na rin. Napakamot pa siya sa batok. Si Ella ba at Richard ay may hindi pagkakaunawaan? Pasimpleng tanong ni Venus. Inamin po kasi ni Sir na may iba na siyang GF o napupusuan. Pabulong na sabi ni Cindy. Ngayon, magkasama na sila at sanggang dikit sa chismis. Pero naging sila talaga? Oo yata. Maging si Cindy ay hindi sigurado. Natigilan sila sa pag-uusap nang makita si Richard na patungo sa kanila. Aalis lang ako Baka hindi na ako dito mag-dinner so kayo na lamang ni Cindy ang kakain. Masaya ako nagkaayos na kayo. Ipagpatuloy nyo lang yan. Ano ka pala? Hindi mapigilang tanong ni Venus. None of your business. Malamig nitong sagot na kinangiwi nila ni Cindy. Napakasungit nito ngayon kaya naman nababara siya nito kanina pa. Gusto sana niyang magalit at mainis pero hahayaan na lamang niya ito. Baka may problema lang na ayaw naman i-open sa kanya. Kasi sino nga naman siya? Sinasarili ni Richard ang problema at wala siyang karapatan na pilitin ito kung ayaw naman.
Sa pagmumuni-muni ni Venus habang nagpapahinga sa labas, may tumawag sa kanya. Agad niya itong sinagot, si Romeo lang pala. Mukhang bukas na talaga ang alis nila. Tuloy na yung pagsama niya kay Romeo na alam niyang hindi pa rin sumusuko sa panliligaw. Good evening. Nakagayak ka na ba? Maaga na lang kitang susunduin. Sige. Tanging naisagot na lamang ni Venus. Mabigat ang loob niya dahil ayaw naman talaga niyang sumama. Ngunit ayaw rin naman niyang humindi kay Romeo kung wala namang valid reason. Kamusta ka pala? Gabing-gabi na hindi ka pa natutulog. Di pa kasi ako dinadalo ng antok. May hinihintay din ako. Sige na, baka nakakaabala na ako. Ako nga yata yung nakakaabala sa'yo kasi ako yung tumawag. Rinig niya ang tawa ni Romeo. Good night Venus, sweet dreams. Malambing ang boses ni Romeo. Ngunit para kay Venus wala itong dating dahil wala talaga siyang nararamdaman para sa binata. Akmang papasok na sana siya sa loob nang mapansin niya ang kotseng tumapat sa gate. Bumusina ito ng ilang beses na animoy nagmamadali. Sandali! Sa inis niya ay napataas ang kanyang boses. Napaawang ang labi niya nang bumaba mula dito si Richard. Napagewang-gewang. Kahit malayo pa ito ng bahagya, amoy na amoy niya ang alak na humahalos sa mabangong amoy na to. Lasing ka ba? Nakangiti ito habang nakapikit bago umiling. Lasing nga. Bulong na lamang niya bago ito inalalayan. Nakatabi naman ang kotse nito kaya bukas na lamang ito maipapasok sa loob. Kinuha na lamang niya ang susi. Bakit ba kasi lasing ka na naman? Buti hindi ka na aksidente. I'm not drunk. Nakapag-drive pa nga ako eh. So sinong lasing? Ako o ikaw? Ito naman ang nagtanong. Hindi niya na ito sinagot at inalalayan na lamang papasok sa loob ng bahay. Hindi kinikibo ni Richard si Venus. Tinanong lamang niya ito kanina bago siya umalis upang makipag-inuman sa kanyang mga kaibigan. Ang totoo siya ang nag-aya upang maibuhos niya ang kanyang inis na nararamdaman simula nang malaman niyang si Romeo at Venus ay aalis bukas. Kaya naman sa inis ay nagpakalunod din siya sa alak, dahilan para tamaan talaga siya. Mabuti na nga lang at may ulirat pa siya kaya nakauwi pa siya ng ligtas. Alam pa niyang si Venus ang sumalubong sa kanya at ngayon ay nakaalala ito sa kanya papasok sa kanyang silid. Pagewang-gewang siya kahit na pinipilit niyang dumiretso ng lakad. Mariin siyang napapikit bago naupo sa kama. Nakaramdam na kasi siya ng hilo ngayong nakagalaw-galaw na siya. Sa susunod kasi, huwag ka naman lasing ng lasing. Kala mo wala nang bukas kung uminom. Bakas ang inis sa boses ni Venus. Pasensya naman. Natatawa niyang sagot. Hindi niya mapigilang hindi mapangiti dahil sa pinapakitang pag-aalala ni Venus. Pero teka, nag-aalala nga ba ito o sadyang assuming lang siya? Hindi siguro. Bulong niya. Malamang hindi ka nag-aalala sa akin kasi si Romeo yung gusto mo eh. Pagaksyang tumawa, sa kalasingan ay wala nang preno ang kanyang bibig. Nakahiram siya ng tapang sa alak ngayong gabi kaya walang makakapigil sa kanya sa mga nais niyang sabihin sa dalagang si Venus. Sinasabi mo? Nakataas ang kilay ni Venus. Wala lang to, sige na sumama ka na sa Romeo na yun. Pakialam ko. Kaibigan ko siya kaya kilala ko yun. Basta mag-iingat ka na lang. Richard, may problema ba kung sumama ako sa kanya? Ikaw naman ang nagsabi na okay lang kung liligawan ako ni Romeo. Oo nga, kasi akala ko, priority mo yung work mo at family mo. Umiba ang aura ni Richard. Nakakaselos na Venus. Napaiwas siya ng tingin. Hindi niya na kayang itago pang selos na selos talaga siya sa kaibigan niya at kay Venus na hiniling niyang sana ay siya rin. Sana siya na lang ang nauna kay Venus na manligaw. Kahit ang totoo, siya naman talaga yung naunang magmahal at tumanggap sa dalaga kahit pa hindi niya ito lubos nakakilala. Lasing ka lang, matulog ka na. Venus, hinawakan nito ang kamay niya. Please, don't leave. Pakiusap ni Richard na parang bata. Dito ka lang sa tabi ko. Ayokong sumama ka kay Romeo, please. Gusto kita. No, hindi pala kita gusto kasi mahal kita, Venus. Hindi ko alam kung bakit at paano pero kahit lasing ako, alam ko yung mga ginagawa ko. Hinaplos niya ang mukha ni Venus. Iiwan mo ba talaga ako at sasama ka sa kanya? Kilala ko siya. Hindi pwedeng hindi ka niya makuha. Mabait si Romeo pero hanggat nahuhulog siya, mas lalo niyang ninanais na makuha. Ito lang naman yung hinihintay ko eh. Yung sabihin mo, sambitin mismo ng labi mo na nais mo kong makasama. Sa saya ni Richard, madahan niyang hinagkan si Venus na hinayaan naman siya masakop ang labi na to. Nauwi sa mapusok na halikan hanggang sa namalayan na lamang ni Venus na nakikipagsabay na siya kay Richard at kahit palasing ito ay napakagaling pa rin itong magpaligaya. Nakatulog na si Richard. Inabot na sila ng madaling araw
Dahil ayaw talaga siya nitong tigilan, napasulyap siya rito at pinagmasdan itong mahimbing na natutulog. Inamoy-amoy niya ang buhok nito bago napangiti. Hindi niya maiwasang hindi kiligin dahil kahit lasing si Richard ay may pagiging ma-pride pa rin ito. Marahil kung hindi pa ito humiram ng tapang sa alak, hindi pa niya malalamang hulog na pala ito sa kanya. Kamuntik pa niyang makalimutan na i-text si Romeo upang hindi na siya nito sunduin bukas at asahan. Kaya't matapos lamang nila ni Richard na gawin ang bagay na yon, ay agad na siyang nag-iwan ng mensahe kay Romeo upang pagising nito ay mabungaran agad ang text niya. Bukas na lamang niya ipapaliwanag ang dahilan. Didiretsahin na rin niya si Romeo muli kahit pa diniretsa na niya ito nung una pa lamang. Habang ang plano niyang paiibigin si Richard ay tila ba unti-unting nawawala sa kanyang isipan dahil ang kilig na nararamdaman niya para sa binata ay totoo. Walang kasinungalingan sa pinapakita niya. Ngunit priority pa rin ni Venus ang maiahon sa hirap ang kanyang pamilya. Naramdaman ni Venus na may nakayakap sa kanya kaya naman inalam niya kung sino ito. Napangiti siya nang makitang si Richard ang nakayakap sa kanya at nakasiksik sa kanyang leeg na parang bata. "Good morning," nakangiting bati niya bago akmang babangon nang pigilan siya na to. "Ganito na lang muna tayo, gusto ko pang makatabi ka." Paglalambing nito na pinagbigyan naman niya. "Maya-maya bangon na tayo at maghahanda ko ng almusal mo." "Okay lang po, ako na lang po Ma'am Venus." Natawa siya sa paggalang nitong bigla. "Sige po sir, bangon na tayo kasi po may work ka pa po." Sakay naman niya sa kalokohan ng binata. "Hindi po ko papasok cause I want to spend more time to you po." "Corny mo naman." Naiiling na bumangon siya sa kama. "Halika na, bangon na. Mauna na ako kasi baka makita tayo ni Cindy na ganito." "So what? Never kong ikakahiya yung taong mahal ko." Proud nitong sabi sa kanya. "Kilig ka no?" Panunokso pa nito nang makitang namumula ang pisngi niya. "Aga mo?" Natatawang sagot niya bago tuluyang lumabas ng kwarto ni Richard. Naghilamos na muna siya at nag-toothbrush bago bumaba. Nadatnan niya si Cindy na maaliwala sa mukha habang nagluluto. "Good morning Cindy." Bati niya rito. "Ako na lang sana magluluto. Pasensya na, tinanghali ako." "Okay lang, di mo naman gawain to. May pasok ka diba? Tanghali na, baka naman mapagalitan ka na ng manliligaw mo." Agad niyang hindi pinatapos si Cindy dahil pababa na si Richard at baka marinig pang pinag-uusapan nila si Romeo. "Hindi, wala akong pasok, tsaka hindi natuloy yung alis namin." Mabilis niyang paliwanag. "Ganun ba? Akala ko kasi aalis pa kayo." "Cindy, parang hindi ko napapansin na nagdi-day off ka. Gusto mo bang mag-day off?" Nanlaki ang mata nito sa gulat. Kita ni Venus sa mata ni Cindy na gustong-gusto nitong mag-day off. "Hindi pa nga, wala kasi mag-aasikaso dito kapag nag-day off ako kahit isang araw lang." Napabuntong hininga ito na kinalungkot naman ni Venus. "Sige, ako na munang papalit sa'yo dito sa bahay. Day off ka na muna kahit isang araw lang." "Talaga? Baka naman hindi pumayag si..." "Good idea yan, love. Dapat talaga nagdi-day off si Cindy." "Don't worry Cindy, kami nang bahala sa bahay. Magpapapawis kami, maggagawa sa bahay para naman pawisan." Siniko ni Venus si Richard na nadudulas. Napangiti na lamang si Venus nang gulat na tignan sila ni Cindy. "Kayo na ba?" Hindi makapaniwalang tanong na to. "And we're getting married as soon as possible." Si Richard ang sumagot. Tinapakan niya ng palihimang paa nito upang matigil. "Bakit? Totoo naman eh." Nakangusong sabi pa nito habang napapairap. Kagabi lang naman kasi silang nagkaaminan. Kasal na agad ang nasa isip ni Richard. Napapailing siya ngunit sa loob niya, masayang masaya siya. "Nakakatuwa naman po na kayo din pala yung nagkain-laban." Napapalakpak pa si Cindy. "Imbitahin niyo ako sa kasal niyo ah." "Oo naman, don't worry." Talagang proud na proud si Richard. "Ano nga palang breakfast?" Napakamot ito sa batok dahil gutom na rin ito. Paanong hindi sila magugutom? Halos magdamag sila kagabi at nais pang umagahin. Masyadong sabik si Richard kay Venus, kaya naman hindi nito napigilan ng panggigigil. Naputol lamang ang masaya na sanang usapan nang may magtawag sa labas. "Ako na." Pigil ni Venus sa binata bago lumabas. "Romeo, ikaw pala." Napayuko siya dahil sa kahihiyan. Pasensya na talaga, hindi na siya nakatapos sa sinasabi nang yakapin siya ni Romeo. "Okay lang Venus, okay lang. Wag mo lang sana akong pagkaitan na makasama o makita ka. Please, don't leave me. Sa akin ka pa rin mag-work. Use me if you want, it's fine. Gamitin mo ko, kaysa naman iwanan mo ko." Napaawang ang labi ni Venus.
Pasensya na talaga Romeo pero hanggang kaibigan lang yung kaya kong ibigay sa'yo. Hey! Isang malakas na sigaw ni Richard ang nakapagpatigil kay Romeo. Ayaw naman ni Venus na magkaibigan ng mag-away kaya naman pumagitna siya. Magkaibigan kayo please lang, kumalma muna. Pakiusap niya sa dalawa. Tigilan mo na si Venus dahil kami na. Walang emosyong sambit ni Richard bago hinawakan ang kamay niya. Hindi naman porki ganon, ikakalimutan mo na yung pagiging magkaibigan nyo. Huwag naman sanang dumating sa point na yun. Kanina pa nakikiusap si Venus kay Richard. Umalis na si Romeo na sa palagay ni Venus ay masama ang loob. Napabuntong hininga na lamang siya bago napailing-iling. Gusto sana niyang wag biglain o maging harsh ang pag-amin nila sa kaibigan ng binata. Ngunit hindi niya na ito napigil at ito na mismo ang nagsabi. Wala sa bokabularyo ni Richard ang magpaligoy-ligoy. Dapat una pa lang na tinapat mo siyang kaibigan lang, pumayag na siya. Naiinis nitong sagot. Ando na nga tayo. Gets ko naman yung point mo. Pero anong magagawa natin kung in love nga? Ikaw nga ganun din Napataas ang kilay niya sa binata. Ako na naman ang nakita mo. Napailing na lamang si Venus. Mag-breakfast ka na at nang makaalis na si Cindy. Tandaan mong day off niya. Wala kang aasahan. Ako lang kaya umayos ka. Banta niya sa binata. Magtatrabaho ka din. Kung may matapos tayo, sa palagay ko kasi wala. Bawat sulok ng bahay, masusubukan natin. Hindi tayo masisikipan. Bulong pa nito bago hinagkan ang leeg niya. Lakas mo Magtatrabaho tayo. Huwag kang puro cuddle o puro trabahong kama. Hinirapan niya ito bago iniwan na upang magtungo sa kusina kung nasaan si Cindy na walang alam sa pagiging malandi ni Richard. Matapos nilang kumain ay nagayak na si Cindy. 2 araw na ang suggest ni Richard na i-day off ni Cindy. Talagang nais nitong masolo siya kaya naman hindi niya na ito tinutulan dahil deserve naman talaga ni Cindy na mag-day off. Namiss tuloy niya ang pamilya niyang matagal niyang hindi nakikita. O bakit parang lumungkot ka? Pansin ni Richard na natahimik na lamang si Venus. Wala to. Paano wala? Kanina lang binabara mo ko tapos ngayon ang tahimik mo naman. Namiss ko lang yung pamilya ko. Napayuko siya upang hindi makita ni Richard ang pamamasa ng mga mata niya. Ayos lang, kaya ko namang tiisin kaysa magutom sila dahil wala akong maipapadala. Niyakap siya ni Richard. Maggayak ka na. Hinagkan siya ni Richard sa noo. Aalis nga pala sila. Magdala ka ng damit mo for 1 week. Bailin pa nito na kinakunot ng noo niya. Bakit 1 week? Takang tanong niya sa binata. 2 araw lang naman day off ni Cindy Tapos tayo 1 linggo. May work ka din. Sige na basta mag-ayos ka na. Kibit balikat na lamang niyang sinunod ang nobyo. Malamang sa isang resort siya na ito dadalhin. Nagsabi na kasi sa kanya ito na ipapakilala siya sa mga kaibigan. Kinakabahan pero masaya. At ang plano niya, pinuputol niya na yon simula nang maramdaman niyang special na rin sa kanya ang binata. Natauhan siyang di dapat niya ginagamit ang sarili niya para lang umangat sa buhay dahil isang karangalan kung ang yaman na pinapangarap niya ay sa sariling pagsisikap. Ito ang mga natutuhan ni Venus sa pananatili niya sa binata. Namulat siya sa maraming bagay at nakasumpong siya ng pag-ibig na hindi niya inaasahan. Isang lalaking pagtitiwalaan at tatanggapin kahit sino pa siya o kahit isang hamak na mahirap lamang ang pamilya na pinagmulan niya, habang ang binata ay isa sa isang mayamang angkan na ang tanging nais ay tunay na pag-ibig. Matulog ka na muna, medyo may kalayuan ang biyahe. Bilin ni Richard. Dahil inaantok na rin naman siya ay natulog na muna siya. Nagising na lang siya na napansing pamilyar ang dinadaanan nila. 2 oras din siyang tulog kaya naman nabawi niya agad ang pagpuyat ni Richard sa kanya. Parang papunta sa amin ng dinaraanan. Bulong niya bago napasulyap sa walang imik na si Richard. Gutom ka na ba? Dumaan muna ako sa drive-thru ng McDonald's kanina. Alam kong gutom ka na pagising mo at ayoko magugutom ka love. Malambing nitong sabi bago tinuro ang backseat kung saan ay nandoon ang pagkain. Hindi mo pa ako sinasagot. Sinasagot na kita, yes, I will marry you. Nakakalokong sagot na to na kinasama niya ng tingin. Joke lang, sa parents mo yung punta natin. Napakurap-kurap siya bago naiyak ng tuluyan. Agad na inihinto ni Richard ang kotse bago siya niyakap. Hey, you don't need to cry. Nakakahawa ka naman Tinuyo ni Richard ang kanyang luha. Buisit ka kasi, hindi mo man lang sinabi. Gusto ko nga isurprise kita. Hilig mong magpaiyak, last mo na yan Natawa na lamang ito bago siya hinagkan sa labi na punong-puno ng pag-ibig.
Nasurpresa ang mga magulang ni Venus sa walang pasabi niyang pag-uwi. Ngunit mukhang mas nabigla ang mga ito nang makitang magka-holding hands silang pumasok sa bahay ni Richard. Hindi tuloy magkanda o gaga ang kanyang ina't kapatid kung ano ba yung uunahin itong mga itanong, kung ang tungkol ba sa kanila o tungkol sa naging pang-araw-araw na buhay niya sa Maynila. Si Richard nga po pala. Hindi na nakatapos si Venus sa sasabihin. Kinakabahan kasi siya kaya sinalo na siya ni Richard at ito na ang nagpatuloy. We're good naman po nung nasa Maynila kami. Si Venus may work po siya and as you see, parang kami na pero kasi ayaw pa akong sagutin ng tuluyan ni Venus. Napakamot sa batok si Richard habang nagpapaliwanag. Anong sabi mo? Kayo na? Seryosong tanong ng ama ni Venus. Kaba at takot ang pumasok sa puso ni Venus maging ni Richard. Dinagatuloy bigla siya sa dibdib dahil alam ni Richard na magagalit yung ama ng dalaga. Sino ba naman kasing hindi? Ibinilin lang sa kanya ito at nag-offer pa siyang tulungan si Venus tapos malalaman ng mga ito na sila na pala. Baka isipin ng ama ni Venus ay nilingkis lamang niya ang anak nito na hindi naman talaga totoo dahil maayos siyang nagtapat ng kanyang nararamdaman para kay Venus at ngayong nandito na siya sa sitwasyon na to, handa niya itong panindigan na naman ang kalalabasan. Mahal niya si Venus. Wala na siyang nakikitang ibang babae na mamahalin niya bukod kay Venus. Talaga naman kasing nahumaling siya sa ganda, bait at pagiging responsable nito pagdating sa pamilya ng dalaga. Magpapaliwanag. Hindi na natuloy ni Richard ang sasabihin pa nang magsalita ang ama ni Venus. Magpahinga na muna kayo bago tayo mag-usap. Napatango na lamang si Richard. Napasulyap siya sa dalagang nahihiya dahil sa inasal ng ama nito na okay lang naman at naiintindihan niyo ni Richard. Bayaw! Natutuwang tawag sa kanya ni Bibo at loko-lokong kapatid ni Venus. May bayaw na akong mayaman. Dagdag pa nito na ikinatuwa niya dahil okay na agad siya sa kapatid ni Venus. Pasensya ka na sa asawa ko. Alam ko kasi napaka-protective niya pagdating sa Venus namin. Nag-iisang babae kasi kaya pasensyahan mo na lang at unawain. Nasisiguro ko na hindi naman siya mananakit. Naku, wala po yun. Nakakahiya nga po sa inyong lahat yung ginawa ko. Pinagkatiwala niyo po si... Hindi naman siya nakatapos sa sinasabi ng sumulpot yung ama ni Venus. Hinasa mo ba yung itak ko? Tanong nito sa kapatid ni Venus na kinatakot ni Richard. Sunod-sunod ang lunok niya bago dumikit kay Venus. Nakakatakot yung tatay mo. Bulong niya habang malapot na pinagpapawisan. Ganyan lang si tatay pero magiging okay din kayo. Bulong na lamang ni Venus. Sa kwarto na muna tayo para makapagpahinga ka na. Ngunit sa gitna ng kaba ay nagawa pa niyang magbiro. Pag nasa kwarto, alam mong mapapagod lang tayong dalawa. Nakangisi si Richard. Hindi kita tatantanan, parang si Mike Enriquez. Dagdag na sabi pa na to. Baliw? Siniko siya ni Venus, ngunit hindi niya yun ininda. Pagod tayo kaya tumigil ka. Dagdag pa nito bago siya nagpatianod dahil hinila siya nito patungong silid. Nahiga siyang pabagsak sa kama. Ang sarap talaga ng hangin dito sa probinsya. Mamaya, maligo tayo sa dagat. Miss ko na eh. Aya niya habang nakatitig sa kisame at nagbumuni-muni. Mag-uusap pa yata kayo ni tatay. Ginusto mo to, pero kung natatakot ka naman, pwede ka namang sumukot tumigil na. Hindi nagustuhan ni Richard yun, kaya napaupo siya at tumitig sa dalaga. Ang babaw naman ang tingin mo sa akin. Nagtatampong sambit niya habang walang emosyon. Mahal kita't walang expiration yun. Kahit bagyo, itak, baril, o kahit tatay mo pa, walang makakapigil sa akin para mapatunayang mas deserve mo ko kaysa kay Romeo. Natawa si Venus sa kanyang sinabi. Cute mo kahit baduy ka. Hinagkan siya nito sa labi. Pahinga ka na muna, puntahan ko lang sila nanay. Paalam pa nito ngunit bago pa makatalikod si Venus, hinila niya ito pahiga. Stay, mahinahong bulong niya. I love you, Venus. Napaawang ang labi ni Venus at hinaplos ang mukha ni Richard. Mahal na din kita. Bulong niya na mukhang hindi na narinig ni Richard dahil pumikit na ito at mabilis na nakatulog dahil na rin siguro sa sobrang pagod sa biyahe. Gabi na nang magising si Richard, si Venus naman ay nasa sala nila kausap ang kanyang ina upang ipaliwanag ang lahat kung paano sila naging malapit ni Venus at kung ano ang naging trabaho niya. Ang tanging nananatiling lihim lamang para kay Venus ay ang pinakadahilan kung bakit siya sumama kay Richard at kung bakit siya naging maamot hinayaan ng sarili na mahulog sa kanya ang binata. Hindi niya inaasahang maging siya ay mahuhulog kay Richard.
Ito ang naging dahilan upang matauhan siya sa lahat ng sanang mga balak pa niyang gawin. Ngayon, totoo na ang lahat at wala nang halong kasinungalingan upang aakit ang kanyang nararamdaman. Bawat halik na ginagawad niya sa binata ay halik na may pag-ibig. Napakatamis na halik na sa binata pa lamang niya binibigay. Masaya akong sa pakikipagsapalaran mo anak. Nahanap mo na yung tamang tao na nakatadhana para sa'yo. Natutuwang wika ng ginang. Pero parang hindi po masaya si tatay. Parang ayaw niya. Nalulungkot na tanong ni Venus. Akala ko ba naman ay magiging masaya siya para sa akin. Nasa tamang edad naman na ho ako. At nung narito ko sa lugar natin, panay niya akong sabihan na subukang sumagot ng isa sa manliligaw ko. Pero bakit parang nag-iba na siya ngayon? Hayaan mo't kakausapin ko siya at papaliwanag sa kanya. Baka kasi nag-aalala lamang yung tatay mo dahil si Richard, mayaman at taga Maynila. Maging ako natatakot na baka pagsawaan ka lamang niya at baka maliitin ka lang ng mga magulang niya. Nag-aalalang pag-amin ng kanyang ina. Pasensya na ho kung may binibigay pa akong pag-aalala sa inyong lahat. Mabuting tao si Richard. Ako po mismo yung nakasaksi nito habang nasa isang bubong kami. Agad nga ho niya akong pinasok ng trabaho sa kaibigan niyang si Romeo at hindi mahirap yung trabaho ko, Nay. Kwento niya sa ina na kinatuwa naman na to. Si Romeo nga po, may gusto din sa akin kaya nalulungkot ako na baka maging sanhi pa ako ng pagkakasira ng dalawa. Mabuti nga at maging si Romeo mabait din kahit na may pagkamahangin ng kaunti. Gwapo ba si Romeo? Sino bang mas gwapo? Kinikilig na tanong ng kanyang ina na kinailing niya. Parehas naman po silang may pinagmamalaki pagdating sa looks pero hindi na siya nakapagpatuloy. Si Richard ang pinili mo kasi siya yung tinitibok niyan. Tinuro ng kanyang ina ang puso ni Venus. Ganyan din ako sa ama mo nak. Kahit hindi gwapo at mayaman, pinili ko kaysa doon sa maniligaw ko na mayaman at gwapo. Wala naman kasi sa estado ang pamumuhay yan o sa itsura. Kapag talagang tinamaan ka, masisira lahat ng binuo mong pangako sa sarili mo. Nakangiting paliwanag ng kanyang ina na talaga namang tumagos sa kanyang puso. Kuya Bayaw! Sigaw ng kapatid ni Venus na kanina pa rin nakikimarites sa kanilang usapan. Palabas na si Richard sa silid at mukhang siya agad ang una nitong hinahanap. Magandang gabi po. Bati ni Richard sa ginang. Magandang gabi rin. Kumain na kayo at luto na ang pagkain. Si tatay mo baka mamaya pa. Lumabas at may bibilhin lang daw. Napatango na lamang si Richard bago na upo na. Napatitig sa kanya ito kaya naman napatitig na rin siya. Bakit? Takang tanong niya dahil napako lang ang titig nito sa kanya. Wala lang, sarap mong pagmasdan. Kagigising lang nito, pambobola na naman ang ginagawa sa kanya. Natawa na lamang siya ngunit sa kanyang loob, kilig na kilig siya. Kumain ka na't baka nalipasan ka lang. Pangaasar niya dito. Bukas na lang tayo maligo sa dagat. Wika ni Richard na kinatango niya. Paghahandaan ko muna yung nalalapit naming pagharap ni tatay. Okay yan Bayaw, back up mo ko, huwag kang mangamba. Mayabang pang sabat ng kapatid ni Venus. Salamat Bayaw. Nag-thumbs up naman si Richard. Ano bang gusto mo? Bilhin natin Bayaw. Napailing na lamang si Venus dahil sa panunuhol ni Richard habang ang kapatid niya naman ay mapang-uto. Bulong ko na lang mamaya sa iyo Bayaw at baka mabulilyaso pa dahil kay ate. Napasulyap sa kanya ang kapatid. Alam mo ba naririnig ko si Romeo sa usapan nila? Pagdadaldal pa nito, naikinapanlaki ng mata ni Venus. Babatuhin kita ng tissue. Banta niya sa kanyang kapatid. Ikukwento ko lang naman. Hindi na siya natapos sa pagpapaliwanag ng sumagot na si Richard. Nginig na ako sa selos, maawa ka naman. Nangihinang sabi ni Richard bago napairap. Mukhang may susuyuin na naman si Venus mamayang gabi. Kulang na lang sampalin niya ang kanyang kapatid na masyadong madaldal kaya sobrang nagtatampo si Richard ngayon. Hindi na nito tinapos ang pagkain at magpapahinga na raw sa kwarto. Baba na lamang raw ito kung kakausapin na ito ng ama niyang hanggang ngayon, wala pa rin. Ikaw, napaka mo, ang daldal mo. Napairap si Venus sa kapatid bago ito pinanlakihan ng mga mata. Alam mong mahirap suyuin yung silosong yun, kaya nga hindi ko pinaparinig yung usapan namin ni nanay. Dagdag na kanyang paliwanag. Pasensya na, akala ko kasi okay lang te. Kakausapin ko na lamang din si Bayaw. Tutulungan kitang manuyo ate. Kumindat sa kanya ang makulit niyang kapatid bago nagpaalam na lalabas muna upang gumala. Huwag papagabi masyado ha. Pahabol niya sa kanyang kapatid. Kahit hindi man niya sabihin na mahal niya ang kanyang kapatid, pinapakita naman yung sa gawa.
Gusto niyang matapos ito sa pag-aaral upang hindi maging tambay lang sa kanto o maging construction worker. Wala namang masama doon, bagkus ay marangal yun na trabaho. Ngunit ayaw lang niya mahirapan at ito ay maliitin ng ibang taong ang titignan ay ang estado mo sa buhay. Nais niyang igapang sa hirap ang pag-aaral ng nakababatang kapatid niya. Basta makita niya lamang itong masigasig mag-aral. Sige na, puntahan mo na yung nobyo mo. Basag ng kanyang ina sa katahimikan. Tumango na lamang si Venus bago pumasok sa silid. Richard, sambit niya sa pangalan na to bago kinalabit ang natutulog na binata. Tulog ka na ba talaga o kunwari lang? Sorry na, huwag ka na magtampo. Alam mo namang ikaw ang gusto ko kaya nga ikaw yung pinili ko eh. Pangaamo niya sa binata bago hinaplos ang buhok na to. Bati na tayo? Nakangiting tanong pa ni Venus dahil nagmulat si Richard. We, pakipot pa nitong tanong. Oo nga, ikaw yung pinili ko tapos nandito pa tayo sa bahay at alam nilang nobyo na kita. Kaya ano pang kinakabahala mo? Hindi agad nakasagot si Richard. Bagkus ay halik ang naging tugon na to. Ang malalim sana nilang halikan ni naputol nang may kumatok sa pintuan. Agad na inayos ni Venus at Richard ang kanilang mga sarili bago binuksan ang pintuan. Tay, nautal pa si Venus. Gabi na ho masyado. May niluto nga po pala si nanay. Hindi na siya natapos sa kanyang sinasabi nang bumaling ito sa nakasilip lang na si Richard. Gusto kong makaharap sa inuman si Richard. Seryosong sabi niyang kanyang tatay bago tumalikod. Napakamot sa ulo si Venus. Hayaan mo na, kakausapin ko na lang si nanay. Gabi na inaaya ka pang uminom. Sana, ipinagpabukas na lamang yung usapang kanina pa sinasabi ni tatay. Nayayamot niyang sabi bago napapalatak. Ngunit hindi nagpapigil si Richard at hindi rin yung reason para siya ay maduwag. Aminadong takot siya at kinakabahan dahil pawang puro kaseryosohan ang maririnig na pangaral ni Richard sa ama ng dalagang nais niyang mapakasalan. Hinatid lamang siya ni Venus sa sala kung saan ay nakapatong sa table ang 2 bote ng MP long neck. Mukhang katayan ng nais mangyari ng ama ni Venus kaya naman napangiwi siya. Nagpaalam muna si Venus na may gagawin at sila ay babalikan. Bahagyang umiti si Richard upang hindi naman ganun ka-awkward ang kalabasan. Kamusta po? Nautal pa niyang tanong. Mabuting mabuti para sa anak ko, iho. Sagot nito bago tumagay. Ikaw naman. May inabot na malaking baso ang tatay ni Venus at puno ito ng MP. Pasensya na po pala kung late po ninyong nalaman ng lahat. Nakayuko si Richard. Salamat sa pag-aalaga sa anak ko. Wala ho yun. Mabuting tao po si Venus at talaga namang wala itong inisip kundi ang pamilya niya. Kundi kayo lang po. Sa pang-4 na tagay ni Richard na puro puno sa isang basong malaki, nakaramdam siya ng hilo. Namumula na siya at halata na ang kalasingan, ngunit pinipilit pa rin niyang iayos ang pananalita niya. Sa kabilang banda, si Venus naman ay kanina pa hindi mapakali. Ayaw naman niyang sirain ang usapan ni Richard at ang ama niyang inaya pa talagang mag-inom si Richard. Hindi na talaga nakatiis si Venus, kaya naman pinuntahan niya na ang dalawa na parehas na palang lasing na lasing. Ang ama niya nga ay halos pikit habang si Richard naman ay namumula. Tatay naman, naglasing pa kayong dalawa. Nayayamot na sambit ni Venus. Mahirapan pa si nanay na ipasok kayo sa kwarto niyo eh. Itong magiging asawa mo gusto ko na siya. Mabuting tao at lalaking kausap si Richard. Lasing na wika ng kanyang tatay. Ipasok mo na sa silid si Richard para makapagpahinga na. Lasing na bilin pa ng kanyang tatay. Napabuntong hininga si Venus bago tinapik si Richard. Tara na, mahiga ka na. Aya niya sa nobyo na halos hindi na talaga makakilala sa sobrang kalasingan. Sino ka? May nobyo na ako and we're getting married as soon as possible. Stop flirting me. Mahal ko si... Naputo lang sasabihin nito kaya naman nabitin si Venus. Sino? Si Venus. Lasing nitong sagot bago ngumiti. Ikaw ba si Venus? Kamukha mo kasi siya. Pakisabi naman mahal ko siya at pakakasalan niya ako. Napangiti si Venus bago sumagot. Oo naman, pakakasalan ka niya. Inalalayan na niyang papasok sa silid si Richard. Bigat na bigat siya ngunit na kaya na naman niyang ipasok ito sa kwarto at ihiga sa kama. Maayos ang naging usapan ng ama ni Venus at ni Richard. Kalaunan, pumayag na yung pamilya ni Venus na makasal sila ni Richard. Yun lamang ay kung nais rin ito ni Venus. Siya na lamang ang hinihintay ni Richard. Uwi na pala parents ko. Basag ni Richard sa katahimikang namayani. Wala kasi silang maitapik ni Richard kaya parehas na lamang silang nag-focus na manood ng TV. Sigurado ka na bang ipapakilala mo ko?
Paniniguradong tanong ni Venus. Kinabahan siya na baka may mangyaring hindi maganda. Si Ella, hindi pa rin ito makamove on sa hiwalay nila ni Richard, kaya natitiyak ni Venus na hanapan siya nito ng butas upang masira silang dalawa. At kung tutuusin, ay may maibubutas naman talaga ito sa kanya dahil may hindi pa siya sinasabi kay Richard. Iniisip niya kung kailangan pa ba niyang sabihin yun. Okay naman na silang dalawa at totoong nagmamahalan na sila, kaya naman nagdadalawang isip siya kung kinakailangan niya pa ba yung isabihin. Napabuntong hininga si Venus bago tumitig kay Richard. Bago tayo umuwi, may mga bagay lang sana akong aaminin. Nakangiting sambit niya habang titig na titig sa binata. Napakunot ang noo ni Richard. Kinakabahan naman ako pero sige, ano ba yun? Confidential ba? Pagbibiro pa ni Richard ngunit hindi tumawa si Venus at nanatiling seryoso lamang. Pagpalubog na yung araw sa dalampasigan, habang pinagmamasdan natin yung kalangitan tulad noong una tayong magkita, tanda mo, naligaw ka't nagpasama sa akin. Doon ako may sasabihin sa'yo, pawang katotohanan lang at wala na akong ililihim pa, Richard. Hey, hinaplos ni Richard ang mukha niya. Parang kinakabahan ako sa pananalita mo, ang lalim mo naman masyado. Ngumiti ito ng bahagya. Kahit ano pa yan, hindi pa rin magbabago yung pagmamahal ko sa'yo. For sure, maiintindihan ko yan. Sana, bulong na lamang ni Venus bago napabuntong hininga't binalik sa kanyang pinanonood ang atensyon. Kahit nasa TV yung atensyon, ang isip naman niya'y gumagana at si Richard ang iniisip. Ano nga bang magiging reaksyon nito sa mga aaminin niya? Sana lang, matapos niyang umamin, hindi pa rin magbago si Richard. Hindi ka pa ba nagpapalit? Nakataas ang kilay na tanong ni Richard nang makita siyang prenteng nakaupo lamang sa couch. Malapit na ang paglubog ng araw kaya dapat sa mga oras na to, nasa dalampasigan na sila upang masaksihan yun. Yun naman talaga ang plano ni Venus, ngunit parang nawalan siya ng lakas. Nais niyang umatras at itago na lamang ang bagay na iyon. May problema ba? Ano ba talagang meron? Kanina ka patulala. Sabi mo, pupunta tayo sa... Hindi niya na pinatapos pa si Richard sa sinasabi na to. Oo, sorry, sige palit lang ako. Don't worry, ayos lang ako, walang problema. Sagot niya bago tumayo na mula sa pagkakaupo at nagtungo sa silid upang magpalit. Bago lumabas ay nakailang buntong hininga muna siya bago pinasaya ang reaksyon upang hindi mawalan ng gana si Richard. Holding hands silang naglalakad habang ang tubig mula sa dagat ay humahampas sa kanilang mga paa. Ganda mo? Nakatingin si Richard sa kanya habang may ngiti sa labi. Mahal na mahal kita, Venus. Mahal din kita. Sagot niya bago umiwas ng tingin. Maupo na muna tayo, palubog na yung araw. Aya niya na agad namang sinunod ni Richard. Ano bang sasabihin mo? Parang kanina mo pa gustong sabihin yan. Si Richard ang nagtanong. Tanda mo yung araw na nakilala kita? Tanong niya imbis na sumagot. Oo naman, hindi ko nakakalimutan yun, Venus. Kung hindi kita na-meet, baka hindi tayo magkasama ngayon. Richard, may pangako kasi ako sa sarili ko noon. Nasabi ko, hahanap ako ng lalaking kaya kaming iahon sa kahirapan, yung kahit hindi ako mahal. Mapait siyang umiti habang si Richard naman ay sumeryoso. Akala ko kaya ko yun. Kaya kong gawin yun at panindigan. Akala ko, mas matimbang ang salapi kaysa sa pag-ibig. But I was wrong, Richard. Nahulog ako sa'yo. Minahal kita. Umpisa pa lang, kinukuha ko na yung loob mo para makaahon kami sa hirap. Sabihan mo kung mukhang pera okay lang. Totoo yun eh. Deserve ko yun. Naging peke ako sa'yo sa umpisa pero Richard, totoong mahal kita. Narealize ko na napakabuti mong tao kaya hindi mo deserve ang maloko. Umiwas ng tingin si Venus dahil hindi niya na kayang pigilan ang kanyang luha. Kung iiwan mo ko't magagalit ka, maintindihan ko naman. Handa akong saluhin yung galit mo. Wala kang dapat ipaliwa. Hindi na siya natuloy sa pagsasalita nang bigla siyang halikan ni Richard. Kung iniisip mo na iiwan kita dahil doon, hindi mangyayari yun, Venus. Mahal kita. Tanggap ko kahit sino ka pa. Hindi mo kailangang ipaliwanag yung sarili mo. Ang mahalaga may natutunan tayong aral sa bawat isa at nalaman ko na totoong mahal mo ko. Hindi ako magagalit at mag-iinarte pa para lang magulo pa tayo. Tuluyan ang napahagulgol si Venus sa sinabi ni Richard. Sabay nilang minasdan ang ganda ng dalampasigan habang unti-unting lumulubog ang araw. Nakasandal ang ulo ni Venus sa balikat ng nobyo niyang si Richard. Uwi na tayo sa bahay. Gabi na rin kasi baka gutom ka na. Pag-aaya ni Richard.
Sige. Matamis siyang umiti bago tumayo na. Sorry iyakin ako ngayon. Bulong pa niya dahil nahiya siya sa binata sa parang bata niyang pag-iyak. Shh, ayos lang. Ganda mo pa rin kahit iyakin ka. Pinisil ni Richard ang pisngi niya bago siya inakbayan. Stop crying na. Hindi pwedeng umiiyak ka. Hinagkan siya ni Richard sa labi bago sila lumakad pauwi sa bahay nila Venus. Mamaya na lamang ng madaling araw ang biyahe nila ni Richard babalik sa Maynila. Ito ang napag-usapan din nila kanina habang nakatanaw sa karagatan. Sinalubong sila ng ama ni Venus na may ngiti sa labi. Kanina pa kami naghihintay. Halina kahit kakain na. Naupo si Venus sa tabi ni Richard bago naghawak kamay. Tuloy na po yung kasal. Wika ni Richard bago ngumiti sa mga magulang ni Venus. Mamamanhikan po ako kasama yung mga magulang ko. Hinihintay ko lamang po sila. Bayaw na nga kita. Sigaw ng makulit na kapatid ni Venus. Masaya akong kayo ang nagkatuluyan, Kuya Bayaw. Dagdag pa na to. Anong masasabi mo? Natigilan ito ng mapalingon sa umiiyak nilang tatay. Tay, may patay ho ba? Uhog niyo tumutulo pa. Si Tanito na pinandilatan na lamang ni Venus ng mata dahil masyadong madaldal. Naiiyak lang ako dahil ikakasal na yung anak ko. Sagot ng ama ni Venus na nakapagpaluha rin sa kanya. Anak mo rin naman ako Sabat ng kapatid niya na ayaw paawat. Paborito mo talaga ang ate. Nagdaramdam na sabi pa na to. Pero okay lang, nandito naman si Kuya Bayaw at ako yung paborito niya. Mayabang nitong sabi na kinatawa na lamang ni Richard. Sabing tumahimik ka na Saway ni Venus. Nagdadrama ang tatay natin. Hayaan mo muna, wag kang bida-bida. Masaya na silang kumain ng salo-salo. Madaling araw ay nagpaalam na si Venus at Richard sa mga magulang ni Venus bago bumiyahe na pabalik sa Maynila. Inabutan nila si Cindy na nandoon na pala. Ilang araw rin yung tinagal nila sa probinsya. Masaya silang sinalubong ni Cindy. Buti nakabalik na kayong dalawa. Okay naman ba yung pamamasyal nyo? Ikakasal na kami. Masayang balita niya kay Cindy. Invited ka Cindy, hindi ka pwedeng mawala. Tuwang-tuwa naman ito. Oo naman. Cindy, wala bang pumunta dito nung wala pa kami? Tanong ni Richard. Nawala ang saya ni Cindy. Si Miss Ella po bumisita rito dahil inaakala niyang nandito kayo sir. Sagot ni Cindy na hindi kinatuwa ni Richard. Sinabi kong wag na siyang babalik Inis na bulong nito bago napasulyap kay Venus. Hayaan mo na lang, baka naman may sasabihin lang. Wag mo na lang masyadong awayin, titigil din yun. Payo niya sa nobyo upang ito ay kumalma. Nagpaalam muna si Richard na magpapahinga dahil inaantok pa ito sa naging biyahe. Habang si Venus naman, nakipagkwentuhan pa kay Cindy. Pinakiusap kasi niya si Cindy na tulungan siya mag-ayos sa bahay. Mabait naman yung pamilya ni Sir. Subok ko na sila. Wag lang talagang i-epal si Miss Ella. Sabihin mo lang at kakalbuhin ko yun pag inaway ka Venus. Sa kanya ko ibubuhos yung pagkamaldita ko. Natawa siya sa sinabi ni Cindy. Bayaan mo na lang. Wala naman sigurong gagawin yun. Wala naman siguro akong dapat ikakaba kasi mabait naman pala yung pamilya ni Richard. Hindi na ako magtataka kasi mabait din naman si Richard. Sagot ni Venus. Hinandaan na ni Venus ng pagkain ng kanyang nobya. Alam ko gutom ka na. Uuwi na pala yung parents ko. Baka tonight nandito na sila. Talaga? Gulat na gulat si Venus. Inaasahan pa kasi niyang next week pa yung uwi ng mga ito. Hindi ako nakakapaglinis pa. Hindi mo naman dapat gawin yun. Fiancé kita at di ka tulong, okay? Relax lang Venus. Hindi ka nag-iisa. Nandito ako sa tabing palagi. Doon ay nakahinga ng maluwag si Venus. Handa na siyang harapin ng mga magulang ni Richard at wala na itong atrasan kahit ano pa ang kalabasan. Kabado pa rin si Venus kahit sinabi na ni Richard na magiging maayos ang lahat. Ito ang unang beses na makikilala at makikita niya ang magulang ni Richard. Kaya naman hindi siya mapakali. Napabuntong hininga na lamang si Venus habang hinahanda ang kanyang sarili. Magiging maayos lang ang lahat. Hindi mo kailangan mag-worry at i-pressure ang sarili mo. Tandaan mo na hindi ka nag-iisa, okay? Sinusubukan siyang pakalmahin ni Richard. Tumango na lamang si Venus upang kahit papaano mawala yung iniisip ni Richard. Pakiramdam kasi niya, maging ang nobyo niya ay naapektuhan din sa kanyang kinikilos. Nandito na pala sila. Bulong ni Richard na makitang iniluwa ng pintuan ang kanyang mga magulang. Samantalang si Venus naman, natuod sa kanyang kinatatayuan ng masilayan yung ina ni Richard. Simpleng babae lamang ito, hindi rin mataray yung itsura tulad ng kanyang inaasahan.
Ngumiti ito sa kanya na nakapagpagaan ng kanyang dinadala. Hi, magandang araw po. Bati niya at ngumiti rin dito. Ako nga po pala si... Hindi na natuloy ang kanyang sasabihin nang sumagot ang ina ni Richard. Venus, ikaw si Venus, di ba? Kilala na kita kasi palagi kang kinukwento ni Richard sa akin tuwing nagchat at nag-video call kami. Nakangiting kwento ng ina ni Richard na kinagulat ni Venus. Hindi naman kasi niya alam na kinukwento na pala siya ni Richard, kaya pala hindi nito pinaparinig sa kanya ang pakikipag-usap nito sa mga magulang dahil siya pala ang palaging topic. Napasulyap siya kay Richard na kumunot ang noo dahil sa siya ay nabisto. Masaya akong nahanap na ni Richard ang taong para sa kanya. Alam mo, akala ko nga, hindi na mag-aasawa yung anak kong to eh. Naiiling na kwento pa ng ginang. Sa pagkainan na kaya tayo magtsikahan, natatawang aya ng ina ni Richard kay Venus. Naupo na siya sa tabi ni Richard. Nagsisimula ng kumain yung ama ni Richard habang ang ina naman nito ay kwento ng kwento na ayos lang para kay Venus dahil alam niyang panatag ang loob nito sa kanya bilang mapapangasawa ni Richard. Ikaw naman iha, baka gusto mong i-share kung paano kayo nagkakilala ni Richard? Oo nga, sabat naman ng ama na to. Gusto kong malaman kung paano nanligaw yung anak kong yan. Napangiti si Venus bago nagsalita upang magkwento. Ang totoo po niyan, nagbakasyon lang po si Richard sa probinsya namin. Nakasama ko po siya kasi nagpasama po siya para matour po siya. Nakita niya pong wala akong trabaho at nakita niyang mabuti akong tao. Ayon na rin sa kanya. Nahihiyang sabi niya bago natigilan upang tumingin kay Richard. Sa madaling salita, tinulungan niya po ako magkatrabaho tapos po, ayun, nagka-developan kami. Napapalakpak ang ina ni Richard. So ang mga magulang mo, ano palang trabaho nila? Magsasaka po sila at minsan umi-extra sa pangingisda. Sagot niya na walang bahid ng hiya. Kahit kailan, hindi niya kinahiya ang tungkol sa kanyang mga magulang. Mahirap lang po kami, pag-amin ni Venus. Wala po kaming company o negosyo at mas lalong walang kotse, pero hindi naman po kami masamang tao. Proud po ako sa mga magulang ko na ginagapang kami sa hirap. And I'm so proud of you, iha, kasi may ibang tao na kinakahiya o tinatakwil yung mga magulang dahil sa nahihiya silang malaman na mahirap sila. Hindi naman yun problema at lalong wala akong tutol kahit na sinong piliin ng anak ko. Support ako sa mga nais niya at kung ikaw talaga yung gusto niya, sino ba naman ako para tumutol? Late na ba ako? Natigilan sila nang biglang sumulpot si Ella. Hi tito, hi tita. Nagbeso si Ella sa mga magulang ni Richard. Hindi man lang ako nasabihan na dumating na kayo, kundi pa ako nagtanong. Dagdag pa nito bago na upo. Pasensya na po, nagpumilit pong pumasok. Nahihiyang hingi ni Cindy ng paumanhin. Kamusta ka, Ella? Ina ni Richard ang nagtanong. By the way, kilala mo na ba si Venus? Siya ang... Hindi na natuloy sa itatanong sana ang ina ni Richard. Yeah, I know her. Napairap si Ella kay Venus. Invited ka sa kasal nila. Nakangiting sabi ng ina ni Richard. Kasal? Takang-taka si Ella. Mukhang suko na ito kaya hindi na ito nag-react ng sobra. Pinabilis ang kasal ni Venus at Richard. Tumulong ang mga magulang nila sa paghahanda kaya naman sa loob ng 2 linggo, natupad ang kasal na inaasam-asam ni Richard at Venus. Kinakabahan ka ba? Natigil sa malalim na pag-iisip si Venus nang mapukaw ang atensyon niya sa nagtanong. Ang ama niya pala ito na bigla na lamang pumasok sa room ng bride. Tapos na siyang ayusan, hinihintay na lamang yung anunsyo kung kailan siya maaaring lumabas upang pumwesto. Hindi naman po masyado, hindi po ako kinakabahan, kundi sobrang saya ko po na ikakasal na ako sa taong mahal na mahal ko. Sagot niya sa kanyang tatay. Pigil si Venus sa pag-iyak dahil masisira ang kanyang makeup. Bakit po pala tay? May kailangan po ba kayo? Tanong niya upang maiba ang usapan. Napayuko yung ama ni Venus at ilang segundong walang imik kundi tanging buntong hininga na lamang ang naririnig niya. Nakagat ni Venus ang ibaba niyang labi dahil sa pagpipigil. Tay, hindi na siya natapos sa sasabihin. Anak, proud na proud ako sa iyo. Nanginginig pa ang boses ng kanyang ama na mas nakapagpaluha sa kanya. Ngunit patuloy niyang nilalabanan yun kasi ikaw yung naging breadwinner namin at handa mong gawin lahat para sa aming pamilya mo. Kahit kailan, hindi mo kami binaliwala. Isinantabi mo yung mga pangarap mo para sa amin. Tay naman, syempre mahal na mahal ko po kayong lahat. Mabilis na sagot ni Venus. Anak,
Sobrang saya ko talaga dahil nahanap mo na yung taong nakakaintindi sa'yo at magmamahal sa'yo kahit sino ka pa. Dati, takot na takot ako kasi baka maliitin ka lang nila pag nasa Maynila ka na o baka ayawan ka na magiging biyanan mo. Lahat yun anak yung natatakot ko. Pero alam mo, natigilan ito bago ngumiti. Lahat yun napawi nung sabihin sa akin ni Richard at iyakan ako. Sinabi niyang mahal na mahal ka niya at lahat gagawin niya para lamang sa'yo. Kung kinakailangan maging simple na lamang yung buhay niya, gaya sa'yo ay gagawin niya. Pinangako niyang aalagaan ka niya kahit anong mangyari. Hindi makapaniwala si Venus sa sinasabi ng kanyang tatay. Hindi niya nasabing kinausap ka pala niya ng lihim. Bulong niya bago napasibi. Huwag kang umiyak, masisira yung makeup mo anak. Niyakap siya ng ama bago nagpaalam itong nalabas na at maghihintay sa paglabas niya. Kahit gusto sana ni Venus na umiyak, hindi na lamang niya tinuloy. Inipon niya ang kanyang luha para mamaya sa pagharap niya sa kanyang mapapangasawa. Ngayon, habang marahan ako lumalakad patungo sa taong mahal ko, habang hinahatid ni tatay, hindi ko napigilan ng sarili kong lumuha. Nakikita kong mahal na mahal ka talaga ni Richard. Bulong ni tatay. Mahal na mahal ko rin po yung pasaway na yan. Nakangiting sagot ko naman dito. Mahal ko rin po kayong pamilya ko, tay. Nakiusap ako kay Richard na baka pwedeng huwag kaming lumayo sa inyo at kung maaari ay kalapit bahay niyo lang kami. Pero anak, may sarili ka ng bubuuin na pamilya. Hindi mo na kami kailangang intindihin pa. Sarili mo naman yung intindihin mo anak. Basta, hangad ko lang ay maging masaya ka. Ngunit hindi na siya nakasagot dahil iniabot na siya ng ama niya kay Richard na lumuluha na rin. Pangit ka pala umiyak? Bulong ni Richard. Mahal mo pa rin naman ako, di ba? Tanong pa nito bago ngumiti kay Venus. Nagsimula na ang seremony. Nag-umpisa itong maganda at nagtapos itong masaya. Kung may luha man, ay dahil iyon sa sayang nararamdaman nila sa mga oras na ito. Matapos ang kasal ay agad silang dumiretso sa venue upang makakain na ang kanilang mga bisita. Pinakilala si Venus ni Richard sa mga kaibigan na to. At dahil kapwa na sila pagod, nagpaalam na sila sa kanilang mga pamilya at kaibigan. Pumayag naman ang kanilang pamilya at sinabing ang mga ito na lamang ang mag-aasikaso sa mga bisita at nasa venue pa. Wife? Tawag ni Richard. Are you tired? Tanong nito kay Venus na kapapalit lamang ng pagtulog. Hindi naman masyado. Sagot nito na kinangiti ni Richard. Kaya ka ba nag-aaya kasi gusto mo kong... Hindi naman sa ganun. Napakamot sa batok si Richard dahil sa kanyang kahihiyan. Siyempre alam kong pagod ka na. Ngunit hindi kumbinsido si Venus. We, sige nga tulog na tayo. Natatawang pangaasar pa niya sa asawa. Pero hindi mo ba talaga ako paiiskurin? Nakayukong tanong ni Richard na kinahalakhak ni Venus. Pero kung pagod ka na, okay lang naman. Matitiis ko ba'y asawa ko? Alam mong pagdating sa'yo, hindi ako napapagod. Sagot niya dahilan para mabuhayan si Richard. Kanina pa nakatayo eh. Napakamot muli ito sa batok bago napaiwas ng tingin. Tara, paupuin na natin. Baka ngawit na. Pamimiloso pa ni Venus. Wife naman, nagtatampong wika ni Richard bago siniil ng halik ang asawa dahil kanina pa siya nagiinit. Sa mga naging buhay ni Venus nitong mga nakaraan bago pa niya nakilala si Richard, masasabi niyang hindi pa siya kontento. Gumigising siya, bumabangon siya para sa pamilya. Masaya naman siya dahil may pamilya siya. Pero minsan, naiisip niya na deserve rin pala talaga niyang maging masaya. Yung tipong may nag-aalaga sa kanya, may iniiyakan siya at may nagmamahal sa kanya bukod sa pamilyang meron siya. Ito yung matagal niya nang inaasam-asam na kay Richard niya natagpuan. Malalim na naman yung iniisip mo. Pukaw ni Richard sa kanyang atensyon nang mapansin nitong hindi pa siya natutulog. Kakatapos lang nilang pagsaluhan ng mainit na kanilang pagmamahalan. Nakailang round din sila, kaya nga halos sumahangos pa si Richard habang si Venus naman walang imik na nakatitig sa kisame. Wala naman, matulog ka na. Sagot niya bago bumaling sa kanyang asawa. Hanggat hindi ka nakakatulog, hindi rin ako matutulog. Mapupuyat ka lang lalo eh. Pagod ka na nga, puyat ka pa. Punan niya sa asawa. Sige na, matulog ka na. Matutulog na rin ako kaya wag mo na akong alalahanin. Hinaplos ni Richard ang kanyang pisngi. Mahal na mahal kita, Venus. Nakangiting sambit nito na nakapagpadulot ng kilig sa kanyang pagkatao. Lakas mo mambola kahit gabi na. Natatawang pambabasag niya sa kanyang asawa. Wife, I am serious. Napairap pa si Richard na mas kinatawa niya. Hey,
Hindi mo na ba ako mahal? Joke na lang ba sa'yo yung feelings ko? Sakit nun ah. Napaiwas ito ng tingin. Napakunot naman ang kilay ni Venus dahil sa hating gabi na nagdadrama pa ang pasaway na asawa. Matulog na tayo. Niyakap niya si Richard bago pinikit ang mga mata niya. Kinabukasan, maagang nagluto si Venus ng almusal para sa kanyang asawang si Richard. Morning wife. Agad na humalik sa kanya si Richard. Ang aga mong gumising ah. Let me help you wife Hindi na ito nakapagpatuloy sa sinasabi nang magsalita siya. Tapos naman na ako kaya maupo ka na. Inilapag niya ang meal sa table. Alam kong paborito mo yung bacon kaya nagluto ko para sa'yo. Pasensya ka na rin pala kung minsan kakaiba yung luto ko kasi hindi pa ako sanay. Kahit anong luto pa yan, sasarap at sasarap pa rin yan kahit anong mangyari. Naupo na sila upang sabay na mag-almusal. Ngunit biglang napatayo si Venus nang may maamoy siyang hindi kanais-nais. Napatakbo siya sa lababo't doon sumuka. Natigilan siya nang mapansing delay siya ng 1 week na kaya naman gulat siyang napabaling kay Richard na naguguluhan din ang reaksyon. Magiging daddy na ako? Nauutal at gulat na tanong ni Richard. Hindi pa ako sure, kailangan ko munang magpiti para masigurado kung buntis nga ba ako. I'm sure you are. Hindi makapaniwala at mapakaling sagot ni Richard. Excited na excited ito habang naluluha pa. Sigurado ko wife. Trust me, I got this. Sa tuwa ni Richard, kinarga pa siya nito na para bang bridal nang madahan at maingat. Inupo siya nito sa couch bago tinabihan. Wife, tumitig si Richard. Magiging daddy na ako. Natawa si Venus. Han, pwedeng huwag ka munang masyadong umasa? Ayoko lang na masaktan ka. Pakiusap niya sa kanyang asawa. Kahit anong result pa yan, hindi ako magsisisi. E di kung negative, araw-arawin natin wife. Kumindat pa sa kanya si Richard. Bibili na ako wife, wait me here. Agad itong tumayo na. Hindi na napigil ni Venus si Richard. Natatawang nailing na lamang siya bago hinintay na bumalik ang asawa. Ilang minuto ang tinagal ni Richard bago ito bumalik na may isang box na PT. Ang dami naman ito. Okay lang yan wife, para sure talaga. Sharpshooter ako kaya alam kong sure to. Pagyayabang ni Richard. Napailing na lamang siya bago pumasok sa banyo. Ilang minuto ang tinagal niya bago nalaman ang resulta. Habang si Richard naman, kanina pa nag-aabang sa labas at tanong ng tanong sa kanya. Napabuntong hininga si Venus bago binuksan ang pintuan. Napailing siya sa asawa bago nagsalita. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang masyadong umasa kasi positive. Ngumisi siya kay Richard na loading pa rin. Hindi pa nagsisink in sa utak nito yung sinabi niya. Ha? Positive? Napahilamos si Richard. Magiging daddy na talaga ako? Utal nitong tanong. Tumango si Venus at sa tuwa ni Richard, mahigpit siya nitong niyakap. Pangako, aalagaan ko kayo. Mahal na mahal kitahan. Hinagka ni Venus ang asawa sa noo. Magiging mabuting ama ko for sure. Pinaalam nila Venus sa mga magulang nila ang magandang balita. Kaya naman, agad na nagsidatingan ng mga ito. Masayang masaya ang lahat. Lalo na ang mag-asawang nabiyayaan agad ng isang regalo. At sa pagsasama nila, ipinangako nilang dalawa sa kanilang sarili na magiging matibay sila sa anumang hamon ng darating.